Sa simula ng kwento, pumunta si Mika sa isang game center. Doon, nakita niya si Tina na naglalaro at ipinapakita ng live ang laro nito sa screen ng game center. Pinupuri ng lahat ang mahusay niyang gameplay. Matapos ang laro, lumabas si Tina kasama si Mika. Sinabi ni Mika na puro laro na lamang ang iniisip ni Tina at hindi na niya yon matolerate. Dagdag pa niya, napansin daw ba ni Tina na wala ni isang babae sa game center at siya lang ang sobrang interesado sa gaming. Tumawa si Tina at sinabing si Mika naman ang nagsabing mahuhuli siya, kaya naglaro lamang siya habang nagpapalipas ng oras. Pagkatapos nito, sabay silang namili. Habang nasa labas, nakatanggap si Tina ng mensahe mula kay Manager William na nag-aalok sa kanya ng pwesto sa Team Bangtan. Nagulat si Tina dahil matagal na niyang pangarap na maging isang professional gamer. Sinabi ni Manager William, na manager ng Team Bangtan, na humanga siya sa gameplay ni Tina sa game center, kaya nais niya itong isama sa kanilang koponan. Sa sumunod na eksena, pumunta si Tina sa Shanghai kasama si Mika. Doon, nakilala niya si Manager William. Sinabi ni Manager William na bibigyan niya si Tina ng oras upang pag-isipan kung gusto ba nitong sumali sa kanilang team o hindi. Sa sandaling iyon, dumating ang mga player ng Team Bangtan. Sila ay sina Marco, Jason, Jeffrey, Paolo, at ang kanilang kapitan na si Carlo, na kilala at sikat na player. Napatingin din si Tina kay Carlo. Matapos siyang makita, sinabi niya kay Manager William na mukhang hindi pala kaibigan si Carlo. Sumang-ayon naman si Manager William at sinabing ganoon talaga ito. Kalaunan, nasa supermarket si Tina nang mapansin niya ang isang malaking bote ng tubig. Kinuha niya ito, ngunit dahil mabigat, nahirapan siyang dalhin kaya ibinalik muna niya at balak na kunin na lamang pagkatapos mamili. Limitado lamang ang mga bote ng tubig sa supermarket. Naroon din si Carlo at nakita niya ang ginawa ni Tina. Kinuha niya ang bote at iniabot ito kay Jeffrey. Nang bumalik si Tina upang kunin ang bote, wala na ito. Pagkatapos nito, pumunta si Tina sa elevator kung saan naroon din si Carlo. Nang makita niya ito, labis siyang natuwa dahil isa siyang malaking fan ni Carlo. Sinubukan niyang pindutin ang buto ng kanyang floor, ngunit marami siyang bitbit. Kaya si Carlo na ang pumindot para sa kanya. Kinabukasan, nagkaroon ng kompetisyon kung saan makakalaban ng Team Bangtan ang Team Dragon. Dumating si Tina kasama si Mika. Pumasok ang lahat sa hall kung saan may malaking screen na nagpapakita ng laro sa mga manonood. Lumabas din sa screen sina Tina at Mika. Nang makita sila ni Adrian, ang kapitan ng Team Dragon, labis siyang nagulat. Lumalabas na si Tina pala ang ex-girlfriend ni Adrian. Nagsimula ang laban ng dalawang koponan, ngunit si Adrian ay iniisip pa rin si Tina. Naalala niya ang ilang sandaling magkasama sila noon, kaya nawala ang kanyang focus sa laro. Dahil dito, sinigawan siya ng kanyang mga kasama at tinanong kung ano ang ginagawa niya at nasaan ang kanyang focus. Dahil sa kawalan niya ng konsentrasyon, natalo ang Team Dragon sa round na yon. Nang pumunta si Tina sa banyo, nakasalubong niya si Adrian sa labas. Tinanong siya ni Adrian kung pumunta ba siya roon para panoorin ang laro nito. Sumagot si Tina na hindi siya baliw para pumunta roon para lamang panoorin ang laro ni Adrian. Sinabi rin niya na wala na ang lahat sa pagitan nilang dalawa. Ngunit pinigilan siya ni Adrian at tinanong kung bakit siya naroon. Sinabi ni Tina na inimbitahan siya ng Team Bangtan at gusto siyang isama sa kanilang koponan. Tinanong ni Adrian kung paano siya makakalaro kasama ang Team Bangtan. Sumagot si Tina kung bakit naman hindi at sinabi pa niyang natalo nga ito ng husto kanina. Dahil dito, labis na nagalit si Adrian habang umalis naman si Tina. Nagsimula ang ikalawang round at dahil galit na galit si Adrian, naging buong-buo ang kanyang focus sa laro. Dahil dito, nanalo ang Team Dragon sa round na yon. Pagkatapos, nagsimula ang ikatlong round. Sa pagkakataong ito, parehong seryoso at focus ang dalawang koponan. Sa huli, nanalo ang Team Dragon sa ikatlong round at sila ang idineklarang panalo. Pagkatapos nito, sinisi ni Paolo, isang miyembro ng Team Bangtan, ang sarili sa pagkatalo. Nagpasya siyang magretiro at sinabi na marami na siyang kabiguang pinagdaanan sa buhay, ngunit ang pagkatalong iyon ang pinakamabigat para sa kanya. Nang marinig ang kanyang talumpati, naging emosyonal ang lahat. Labis ding naapektuhan si Tina sa sinabi ni Paolo, kaya nagpadala siya ng mensahe kay Manager William at sinabing gusto na rin niyang sumali sa Team Bangtan. Kinabukasan, nalaman ng lahat na si Tina ang sasali sa Team Bangtan kapalit ni Paolo at siya ang unang female gamer sa China. Kumalat ang balitang ito kung saan-saan. Pagkatapos, makikita si Tina na inaayos ang kanyang mga gamit upang lumipat at sumali sa Team Bangtan. Sa kabilang banda, naghihintay naman sa kanya ang mga miyembro ng Team Bangtan. Nang tumunog ang doorbell, sinabi ni Jeffrey na baka dumating na ang kanyang pagkain, kaya inutusan niya si Carlo na kunin ito. Ngunit si Tina pala ang nasa pinto. Hindi siya nakilala ni Carlo at sinabi nitong iyon ang pagkain in-order niya. Kinuha ni Carlo ang pagkain sa kamay ni Tina at umalis. Nagulat si Tina sa nangyari. Pagkatapos, nagtaka si Jeffrey at sinabing hindi niya yon in-order. Nagpost si Tina tungkol sa nangyari at sinabing hindi siya pinapasok ng Team Bangtan. Doon napagtanto ng lahat na si Tina pala ang nasa pinto. Agad nila siyang pinapasok at dumating din si Manager William. Sinabi niya sa lahat na si Tina ang bagong miyembro ng kanilang team. May dala ring pusa si Tina na ang pangalan ay Biscuit. Sinabi ni Carlo na kailangan niyang alagaan ng mabuti ang kanyang pusa. Sumagot si Tina na nakausap na niya si Manager William tungkol dito at sinabi nitong walang allergic sa pusa sa bahay. Sinabi naman ni Carlo na allergic ang kanyang mga anak sa pusa ni Tina, sabay turo sa kanyang mga isda. Sinabi ni Tina na alagaan niya ang kanyang pusa. Pagkatapos, ipinakita ni Jeffrey ang silid ni Tina at sinabing iyon ang magiging kwarto niya.
Kinaumagahan, nagpapalipas ng oras si Tina sa kanyang laptop. Kasabay nito, bumaba si Jeffrey na naka-shorts. Nang makita ito ni Tina, sinabi niyang maganda ang shorts ni Jeffrey. Pagkarinig nito, agad na tumakbo palayo si Jeffrey dahil nakalimutan niyang may babae na palang nakatira sa bahay nila. Pagkatapos nito, bumaba rin ang ibang miyembro ng team at sabay-sabay silang kumain ng tanghalian. Sa huli, dumating si Carlo. Nagulat ang lahat nang makita siyang nakasuot ng bathrobe. Pagkatapos, diretso si Carlo para uminom ng tubig, ngunit doon niya napagtanto na naka-bathrobe pala siya. Nang makita niyang nakatingin si Tina sa kanya, tahimik siyang tumakbo palayo. Samantala, ibinalik ni Manager William si Paolo kaya labis na natuwa ang lahat. Pagkatapos, sinabi ni Manager William kay Carlo na isama si Tina sa pamimili dahil kailangan nito ng mga device. Sabay silang pumunta sa mall. Habang naglalakad, sinabi ni Carlo kay Tina na bilisan niya ang lakad. Tinawag niya itong pandak kaya tinanong ni Tina kung bakit ganoon ang tawag nito sa kanya. Sinabi ni Carlo na menor de edad pa siya kaya pwede niya itong tawaging pandak at bagay din yon sa tangkad niya. Pagkatapos, tinanong ni Carlo kung binura na ba ni Tina ang tweet niya. Tumanggi si Tina at sinabing una, iniwan siya sa labas ng bahay at ngayon naman ay tinatawag pa siyang pandak kaya hindi niya buburahin ang tweet na yon. Pagdating nila sa shopping area, nasa elevator sila nang maalala ni Carlo na baka si Tina ang babaeng nakasabay niya noon sa elevator. Nagsimulang magsinungaling si Tina at sinabing hindi siya yon. Ngunit sinabi ni Carlo na naalala na niya, siya ang pandak at matigas ang ulong babaeng iyon. Paulit-ulit niya itong tinawag na pandak kaya lalo lamang nainis si Tina. Pagkatapos mamili, habang pauwi sila, nakita sila ng mga fans at nagsimulang kumuha ng litrato. Hindi maayos ang ayos ni Tina kaya nagtago siya sa likod ni Carlo. Habang nandoon sila, maraming tanong ang fans kay Carlo. Isang babae ang nagtanong kung girlfriend ba niya si Tina. Sumagot si Carlo na hindi at teammate lamang niya ito. Pagbalik nila mula sa pamimili, sinabi ni Manager William kay Tina na yon na ang kanyang permanenteng pwesto. Umupo si Tina roon at sinabi ni Carlo na magsisimula na ang kanilang mga laban. Napansin ni Carlo ang screen ng computer ni Tina na nilagyan ni Jeffrey ng pink na wallpaper para sa kanya. Sinabi ni Carlo na alisin iyon agad dahil nakakasira raw iyon sa kanyang paningin. Sumagot si Jeffrey na gusto iyon ni Tina kaya hindi niya alisin. Tinitigan naman ni Carlo si Tina ng galit kaya sinabi ni Tina na hindi naman niya talaga gaanong gusto ang pink. Sumagot si Carlo na kaya pala bumili siya ng pink na tsinelas. Pagkatapos nito, nagsimula silang lahat maglaro. Samantala, sinabi ni Paolo kay Carlo na kailangan nilang sanayin si Tina dahil hindi pa ito sanay sa teamwork. Sakto namang nakatanggap si Carlo ng tawag mula sa kanyang ama na pinapauwi siya. Sinabi ni Paolo na ayos lang at siya na ang magsisimula sa training ni Tina. Kinabukasan, sinimulan ni Paolo ang training ni Tina ng mag-isa. Samantala, nagsimulang maglaro si Tina ng isang game kung saan kasama niya sa team ang ex-boyfriend niyang si Adrian. Sumali rin si Carlo sa laro. Nag-message si Tina kay Carlo at nakiusap na hayaan siyang manalo, ngunit hindi siya pinansin ni Carlo. Iminungkahi ni Jeffrey kay Tina na sabihin nitong kinain ng pusa niya ang isda ni Carlo para ma-distract ito. Pagkatapos, nanalo pa rin si Carlo sa laro. Kinabukasan, nag-viral ang kanilang chat at inakala ng mga fans na may love triangle sa pagitan nilang tatlo. Nang malaman ito ng mga magulang ni Tina, tinawagan siya ng kanyang ina at tinanong kung pumunta ba siya roon para maglaro o para makipag-date. Sumagot si Tina na hindi nito kailangang mag-alala dahil puro chismis lamang iyon. Tinanong ng kanyang ina kung si Adrian ba ang ex-boyfriend niya at umamin si Tina na oo. Sa kabilang banda, labis na nabalisa si Adrian dahil sa mga chismis. Sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na kumalma dahil magiging maayos din ang lahat. Inamin ni Adrian na naging abala siya noon sa sports at games kaya hindi niya nasasagot ang mga tawag ni Tina at iyon ang dahilan kung bakit siya hiniwalayan nito. Kalaunan, muling tinanong ni Adrian si Tina kung pwede ba silang magkabalikan. Nagulat si Tina nang marinig iyon. Pagkatapos, humingi siya ng tawad kay Carlo at sinabing dahil sa kanya kumakalat ang mga chismis. Ipinakita niya kay Carlo ang isang chismis na nagsasabing hinawakan daw nito ang kanyang kamay. Sinabi ni Tina na hindi pa nga niya ito nahahawakan. Biglang hinawakan ni Carlo ang kamay niya at tinanong kung pakiramdam pa rin ba niya ay unfair iyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Tina kaya agad niyang binawi ang kanyang kamay at binuhat ang kanyang pusa. Sakto namang nakatanggap si Tina ng mensahe mula kay Adrian na nagtatanong kung pwede ba silang magkabalikan. Sinimulan siyang sundan ni Carlo para makita kung sino ang nag-message sa kanya. Nang subukan nitong kunin ang cellphone niya, itinago ito ni Tina sa ilalim ng katawan niya. Sinabi ni Carlo na may laban sila kinabukasan laban sa ibang team kaya maghanda siya. Nang marinig iyon, labis na natuwa si Tina. Sa kabilang banda, natanggap ni Adrian ang sagot ni Tina na naka-move on na siya. Kinabukasan, nagsimula ang kanilang laban at napakahusay ng performance ni Tina. Pagkatapos, lumabas ang lahat upang magpahinga. Kalaunan, may isang lalaking nagla-livestream na nagsabi kay Tina na napakahusay ng laro niya at gusto niya itong makilala sa lalong madaling panahon. Ngunit pinatay ni Carlo ang livestream at sinabing huwag makinig sa mga kalokohang iyon. Samantala, naglalaro si Jeffrey habang naka-livestream nang may lumabas na mensahe na nagtatanong kung ano ang nangyayari kina Tina at Adrian. Kinuha ni Tina ang headphones ni Jeffrey at sinabi na dati niyang boyfriend si Adrian, ngunit ngayon ay wala na silang ugnayan. Pagkatapos, sinabi ni Tina kay Carlo na duwag ito. Sumagot si Carlo kung paano niya nasasabi iyon sa kanyang kapitan. Dahil naririnig ng fans ang usapan nila sa headphones, nagsimulang sabihin ng lahat na siguradong may namamagitan kina Carlo at Tina.
Pagkatapos, iminungkahi ni Jeffrey na sabay-sabay silang kumain sa labas. Tumanggi si Carlo na sumama, kaya lumabas ang iba pang miyembro ng team nang wala siya. Sa hapunan, nag-order ang lahat ng mamahaling pagkain habang tinitingnan naman ni Tina ang mga presyo sa menu. Hindi niya alam kung ano ang orderin. Napansin niyo ni Paolo at tinanong kung bakit hindi siya kumakain. Sumagot si Tina na hindi siya gutom. Naunawaan ni Paolo na hindi siya umorder dahil mahal ang mga pagkain, kaya sinabi niya kay Tina na huwag mag-alala sa pera dahil binayaran na ni Carlo ang bill nang marinig iyon. Sinabi ni Tina sa waiter na dalhan siya ng 2 soup, isa para inumin at isa para ipanghilamos. Nang marinig ito, natawa si Carlo at sinabing kumain pa siya ng mas maraming karne dahil makakatulong iyon para tumangkad siya. Samantala, sa bahay, sumasayaw si Jason habang naka-headphones. Sakto namang dumating ang mga magulang ni Tina. Nang makita sila ni Jason, tinanong niya kung sino sila. Kasabay nito, nakauwi na rin ang iba pagkatapos ng hapunan. Nagulat si Tina nang makita ang kanyang mga magulang. Samantala, pinagalitan siya ng kanyang ina at sinabing tumigil na sa pakikipagtalo at umuwi na kasama nila. Sinubukan silang kumbinsihin ni Tina at kalaunan ay pumayag din sila. Sa sandaling iyon, lumapit si Carlo at sinabing ihahatid niya sila sa kanilang kwarto upang makapagpahinga. Sumama naman sa kanya ang mga magulang ni Tina. Kinabukasan, binati ng lahat ang mga magulang ni Tina ng magandang umaga. Nang aalis na sila, sinabi ng ina ni Tina na kung kailangan niyang lumabas, huwag siyang lalabas ng mag-isa at isama niya si Carlo. Mabait daw ito kaya dapat niyang samantalahin yon. Pagkaalis nila, narinig iyon ni Carlo at napangiti. Kalaunan, sa isang team meeting, dumating si Manager William at sinabi na mula sa araw na iyon ay bawal nang magpuyat ang lahat at kailangan nilang gumising ng maaga kinabukasan. Sumagot si Carlo na hindi naman malaking bagay ang paggising ng maaga. Kinabukasan, nagla-livestream si Carlo. Pumasok si Tina at sinabing pinapanggap sila ni Manager William na gumising ng maaga at para sa kanya ay physical abuse iyon. Tinanong ng audience kung inaabuso ba nila si Tina. Nang ibaling ni Carlo ang screen sa kanya, nagtago si Tina. Sa sandaling yon, pumasok si Manager William at sinabing sikat na siya ngayon kaya dapat siyang mag-face reveal. Tinawagan ni Tina si Mika at sinabing pumunta agad ito dahil kailangan niyang magpa-makeup. Samantala, nag-ayos si Tina at ginawa ang kanyang face reveal. Malakas namang binabasa ni Carlo ang comments ng mga viewers. Sinabi ni Tina kung pwede bang basahin niya yon ng tahimik, ngunit hindi tumigil si Carlo. Dahil naiinis, umalis si Tina sa kwarto. Samantala, pumunta si Manager William kay Carlo at sinabing nakatanggap sila ng imbitasyon para sa isang laban at gusto ng kalaban na isama rin si Tina. Sumagot si Carlo na hindi sila makikipaglaro laban sa team na yon. Samantala, sinubukan ni Manager William na kumbinsihin si Carlo na tanggapin ang laban. Sinabi ni Manager William na nagsisimula na raw magustuhan ni Carlo si Tina at natatakot siyang baka umalis ito sa team kapag natalo sila. Sumagot si Carlo na hindi iyon totoo dahil isa si Tina sa pinakamahuhusay na player. Sinimulan niyang purihin si Tina ng sobra habang tahimik namang nakikinig ang kanilang mga kasama sa usapan. Sa sandaling iyon, napansin ni Carlo ang sapatos ni Tina at lumapit sa kanya. Tinanong niya kung gaano karami ang narinig nito sa kanilang usapan. Sumagot si Tina na kararating lang nila kaya kaunti lang ang narinig nila. Pagkatapos, tinanggap ni Tina ang laban. Samantala, nagsimula ang laban. Ngunit nahirapan ang team at nauwi sila sa pagkatalo. Dahil dito, labis na nalungkot si Tina. Pagkatapos, natulog na ang lahat, ngunit si Tina ay nanatili at patuloy na naglaro. Makikita rin si Carlo na gising pa hanggang alas 5 ng umaga. Nang mapansin niyang online pa rin si Tina, pinuntahan niya ito at sinabing oras na para matulog. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Tina at nagpatuloy pa rin sa paglalaro. Kaya tinakpan ni Carlo ang mga mata niya gamit ang kamay. Nang makita yon, napaiyak si Tina at sinabing hindi talaga siya okay dahil hindi siya kabilang sa mga number 1 player sa China. Nang marinig yon, inalo siya ni Carlo at sinabihang magpahinga. Kinabukasan, nag-viral sa social media ang pagkatalo ng Team Bangtan. Maraming tao ang matinding bumatikos kay Tina. Dahil dito, nagkulong siya sa kanyang kwarto. Samantala, si Carlo naman ay isa-isang sumasagot sa mga mensahe. Kalaunan, lumabas si Tina sa kanyang kwarto at dumiretso sa labas. Nakipagkita si Tina kay Mika at dinala siya nito sa isang club. Sa club, dumating ang ex ni Mika na si Anthony. Sinabi ni Mika na umupo ito sa ibang lugar dahil kausap niya ang kanyang kaibigan. Ngunit tinawagan ng ex niya si Adrian at pinapunta rin ito sa club. Pagkatapos, dinala ni Anthony si Mika sa ibang mesa. Nag-message si Mika kay Carlo at sinabing nasa club si Tina kasama ang ex-boyfriend nito. Nang mabasa ito ni Carlo, agad siyang pumunta sa club. Samantala, marami nang nainom si Tina. Sinabi ni Adrian sa kanya na gusto niyang makipagbalikan. Ngunit sakto namang dumating si Carlo. Hinawakan niya ang kamay ni Tina at sinimulan itong ilayo. Pinigilan siya ni Adrian at sinabing siya ang ex ni Tina. Sumagot si Carlo na dumating siya para kunin si Tina at siya ang team captain nito, habang si Adrian ay nakaraan na lamang nito, hindi ang kasalukuyan. Pagkatapos, inilayo ni Carlo si Tina. Habang pauwi, pinasa ni Carlo si Tina sa kanyang balikat dahil sobrang lasing na ito. Sinabi ni Carlo na bahagi ng laro ang panalo at talo, kaya hindi dapat masyadong malungkot si Tina. Sumagot si Tina na lahat iyon ay dahil sa kanya. Pagkatapos, pinaupo ni Carlo si Tina sa duyan at sinabing maghintay muna roon para mahimasmasan. Pagkaalis ni Carlo, sinabi ni Tina sa sarili na hindi siya lasing at tumayo upang pumasok sa loob. Pagpasok niya, napansin niya ang isang tao na nakaupo sa upuan ni Carlo.
Dahil akala niya ay si Carlo iyon, nagsimula siyang magsalita. Ngunit nang umikot ang upuan at humarap sa kanya ang taong nakaupo, napasigaw si Tina sa takot at sumigaw ng multo bago tumakbo palayo. Ang taong iyon pala ay si Paolo, ang nakababatang kapatid ni Carlo. Habang tumatakbo, umakyat si Tina kay Carlo. Tinanong ni Carlo kung ano ang nangyari. Sumagot si Tina na may nakita siyang multo sa loob ng bahay. Sinabi ni Carlo na higit sa 50 kilo ang bigat niya kaya bumaba muna siya. Ngunit hindi siya pinakinggan ni Tina. Kaya binuhat siya ni Carlo sa ganoong ayos papasok sa loob at nakita niyang dumating na si Paolo. Nang makita sila ni Paolo sa ganoong kalagayan, labis itong nagulat at kinunan sila ng litrato. Tinanong siya ni Carlo kung ano ang ginagawa niya. Sakto namang dumating sina Manager William at Ramon at hindi sila natuwa nang makita si Paolo. Sinabi ni Paolo na bumalik siya para muling sumali sa team. Tinanong ni Tina kung papalitan na ba siya nito. Sinabi ni Carlo na mayroon ng isang baliw sa team nila kaya pwede nang sumali si Paolo sa ibang team. Sumagot si Tina na alis na lang siya. Nagpaalam siya sa lahat at umalis. Samantala, nagising si Tina kinaumagahan at bumaba. Sinabi ni Paolo na napakahusay ng performance niya kagabi. Sa totoo lang, hindi na maalala ni Tina ang ginawa niya noong nakaraang gabi. Pagkatapos ay unti-unti niyang naalala ang lahat. Nang mapagtanto niya ang nangyari, labis siyang napahiya. Nagsuot siya ng mask at umupo sa kanyang pwesto. Tinanong siya ni Carlo kung ano ang ginagawa niya. Sumagot si Tina na pinag-iisipan niya ang kanyang buhay. Pagkatapos, tinanong ni Tina kung kakaiba ba ang inasal niya kahapon. Sumagot si Carlo na hindi naman daw dahil napagkamalan lang niya ang kapatid nito na multo at natakot siya. Sinabi ni Tina na gusto niyang maging professional gamer at kumanta pa siya para kumbinsihin siya. Binalaan siya ni Carlo na huwag ng kakanta muli dahil kaya niyang gawing nakakatakot kahit ang isang matamis na kanta. Pagkatapos, sinabi ni Carlo na may pupuntahan siya ngayong araw. Tinanong din niya kung bakit nakasuot ng mask si Tina. Sumagot si Tina na nahihiya siya. Sinabi ni Carlo kung hindi ba siya nahiya kahapon habang ginagawa ang lahat ng iyon at sinabihan siyang magpalit na ng damit. Samantala, bumalik ang lahat mula sa supermarket. Habang nakasuot pa rin ng mask, sinabi ni Tina kay Paolo na ibigay na ang kanyang upuan, ngunit tumanggi ito. Pagkatapos, sinabi ni Tina na tumigil ito sa pagdila sa tenga ng pusa niya. Nang marinig iyon, agad na tumayo si Paolo para kunan ng litrato ang pusa at nakaupo na si Tina sa kanyang pwesto. Samantala, labis na nag-aalala si Tina dahil inanunsyo ni Paolo na babalik siya sa team. Kung mangyayari iyon, kailangan niyang umalis sa team Bangtan kaya nababahala siya. Kinabukasan, nakatanggap si Tina ng tawag mula kay Mika. Sinabi nito na may malaking mangyayari sa team niya at pinadalhan siya ng video. Pinanood ni Tina ang video kung saan makikita si Paolo na nakikipag-away sa isang tao. Luma na ang video, ngunit inakala ng lahat na si Tina ang nag-post nito upang hindi makuha ni Paolo ang kanyang pwesto. Nagtipon ang lahat sa hall at tinanong ni Manager William kung sino ang nag-post ng video. Sinabi niyang lumang video iyon at inilabas lang pagkatapos bumalik ni Paolo. Sa sandaling iyon, lumapit si Jeffrey at umamin siya ang nag-post nito dahil ayaw niyang bumalik si Paolo sa team. Nagulat ang lahat sa narinig nila at patuloy na ininsulto ni Jeffrey si Paolo. Samantala, nag-message si Tina kay Mika, ngunit nakita niya si Mika kasama si Anthony sa bahay nito na nagpapahiwatig na baka nagkabalikan na sila. Sinabi ni Anthony kay Mika na naroon siya noong nangyari ang away at alam niya ang totoong nangyari. Sumagot si Mika na kung alam niya ang katotohanan, sabihin niya iyon o umalis siya roon. Sa kabilang banda, nagalit si Paolo at nagsimula silang mag-away ni Jeffrey, ngunit pinigilan sila ng lahat. Tinanong ni Tina si Jeffrey kung ano ba talaga ang nangyari. Nagsimulang magpaliwanag si Jeffrey sa kanya. Sa flashback, makikita na magkasamang nakaupo at umiinom ang Team Bangtan at Team Dragon, ngunit wala roon si Carlo. Sa sandaling iyon, may isang taong nagsimulang magsalita ng masama tungkol kay Carlo. Nagalit si Paolo at uminom pa ng mas marami. Pagkatapos, napansin niyang patuloy na sinisiraan ng kabilang team si Carlo, kaya hinampas niya ng bote ng alak ang ulo ng mga ito at nagsimula ang gulo. Nagkataong dumadaan si Ramon sa direksyong iyon at nadamay siya sa away. Nagsimulang makipag-away ang kabilang team kay Coach Ramon hanggang sa bumagsak siya sa sahig at nasugatan ang kanyang kamay. Dahil sa pinsalang iyon, hindi na siya nakapaglaro mula noon. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan kung saan nakatanggap si Tina ng tawag mula kay Mika. Sinabi nito na panoorin niya ang livestream ni Anthony dahil nililinaw nito ang lahat ng hindi pagkakaunawaan. Pagkatapos, nag-live si Anthony at ipinaliwanag ang totoong nangyari sa bar. Samantala, naglalaro ang lahat ng dumating si Paolo dala ang kanyang kontrata at inilagay ito sa harap ni Tina. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-almusal. Muli na namang ininis ni Paolo si Tina at sinabing malapit na niyang kunin ang pwesto nito. Tinanong ni Tina si Carlo tungkol dito at sumagot si Carlo na kung sino ang unang makarating, siya ang mauuna. Pabirong sinabi ni Tina na makikita rin itong siya ang makakakuha ng upuan. Ngunit hindi pa rin tumigil si Paolo sa pang-inis at paulit-ulit pa rin niyang ginugulo si Tina. Pagkatapos, namili si Mika at Tina. Kalaunan, pumunta sila sa isang parlor upang magpaganda si Tina dahil may photoshoot siya. Hinatid siya ni Mika pauwi. Nang makauwi si Tina, nakita niya si Paolo na nakaupo sa kanyang pwesto habang kumakain ng snacks, kaya labis siyang nagalit. Napansin ni Carlo ang makeup ni Tina at dinala siya sa labas. Tinanong niya kung bakit niya ginawa ang lahat ng iyon at kung makakapag-focus pa ba siya ng ganoon. Lumapit si Carlo sa kanya at tinanong kung sinusubukan ba niyang baliwin ang isang tao gamit ang pabango niya.
Sa sandaling iyon, kinunan sila ng litrato ni Paolo. Sinabihan ni Carlo si Paolo na kung may sasabihin ito sa kanilang mga magulang tungkol doon, hindi ito makakabuti para sa kanya. Kalaunan, kausap ni Tina si Mika sa telepono nang biglang mahulog ang paso, kaya pumasok si Carlo sa kwarto. Tinanong ni Tina kung bakit hindi ito kumatok. Sumagot si Carlo kung bakit naman hindi niya nilock ang pinto. Narinig ni Mika ang boses ni Carlo at tinanong kung nagde-date na ba silang dalawa. Dahil dito, pinutol ni Tina ang tawag, ngunit narinig na ni Carlo ang lahat. Sakto namang dumating ang kanilang mga kaibigan at tinanong si Carlo kung ano ang ginagawa niya sa kwarto ni Tina. Sumagot si Carlo na nahulog si Tina sa kama kaya tinulungan niya ito. Pagkatapos, umalis siya roon. Kinabukasan, maagang gumising si Carlo at nagbabasa ng libro. Samantala, naalala ni Tina ang sinabi ni Mika na nahuhulog na raw ang loob niya kay Carlo. Samantala, nagdala si Manager William ng mga uniforme para sa lahat at natuwa sila. Sinabi ni Jeffrey kay Tina na tumataba na siya. Dahil dito, sinabi ni Carlo na mataba man o payat si Tina, mukha pa rin itong maliit na bata. Nang marinig iyon, nagalit si Tina. Samantala, magsisimula na ang photoshoot ng team. Nagpa-makeup ang lahat, ngunit natagalan ang makeup ni Tina. Kaya dumating si Manager William at dinala muna ang lahat sa photoshoot. Kinunan sila ng maraming litrato. Lumipas ang oras at natapos na ang photoshoot, ngunit hindi pa rin dumarating si Tina. Kaya pumunta si Carlo upang tawagin siya. Sa sandaling iyon, nagpapalit ng damit si Tina dahil hindi siya komportable sa suot niyang bra. Biglang pumasok si Carlo at nakita niya si Tina na nagpapalit ng damit. Labis siyang napahiya at nainis din si Tina. Mabilis na sinabi ni Carlo na lumabas na siya agad at naghintay sa labas. Mabilis pa rin ang tibok ng puso ni Carlo kaya kumain siya ng candy upang pakalmahin ang sarili. Sakto namang dumating si Paolo at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Papasok sana si Paolo, ngunit pinigilan siya ni Carlo at sinabing siya na ang maglalabas kay Tina kapag handa na ito. Pagkatapos, umalis si Paolo. Kalaunan, lumabas si Tina at tinanong kung nakita ba ni Carlo ang lahat. Sumagot si Carlo na hindi naman siya bulad. Sinabi ni Tina kung bakit hindi siya kumatok. Sumagot si Carlo kung bakit naman hindi niya nilock ang pinto at muntik na ring pumasok si Paolo kung hindi niya ito pinigilan. Humingi ng tawad si Carlo kay Tina kaya bahagya siyang nagulat. Sinabi ni Tina na kung nasa sinaunang panahon sila, kailangan na siyang pakasalan ni Carlo dahil nakita siya nitong walang damit. Kalaunan, nagpa-picture si Tina kasama si Paolo. Kasabay nito, hiniling ni Manager William kay Carlo na magpa-picture kasama si Tina. Ayaw man ni Carlo, nagpa-picture pa rin siya. Samantala, naglalaro ang lahat ng may nagpa-viral ng mga litrato ni na Carlo at Tina. Dumating si Carlo at sinabing tinawagan siya ng kanyang ina at tinatanong nito kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Tina at bakit siya nagpa-picture kasama nito. Iniisip daw ng kanyang ina kung paano nagagawang makipag-date ni Tina sa dalawang lalaki ng sabay. Nang marinig ito, tinawagan ni Paolo ang kanilang ina at sinabing walang namamagitan sa kanila ni Tina. Sasabihin sana niya na may namamagitan naman kina Carlo at Tina, ngunit hinampas siya ni Carlo ng unan at napabagsak siya. Samantala, nakita ni Tina na ginagamit ni Paolo ang kanyang Weibo account. Mabilis siyang tumakbo pababa ng hagdan, ngunit nadulas siya at bumagsak. Pagkatapos, dinala siya ni Carlo sa isang tabi upang makipag-usap ng pribado. Sinabi ni Tina na dapat palitan ni Carlo ang nickname niya sa cellphone nito. Sa totoo lang, nakasave ang pangalan ni Tina sa cellphone ni Carlo bilang pangalan ng bra niya. Sinabi ni Tina na kung may makakita ng bra niya habang nakasampay, malalaman ng lahat kung bakit iyon ang ipinangalan ni Carlo sa kanya. Ngunit tumanggi si Carlo na palitan ang pangalan. Pagkatapos, lumapit siya ng husto kay Tina at sinimulan itong asarin. Kinabukasan, naglaro silang lahat bilang isang team. Sinabi ni Carlo na bumalik na si Hierophant at 2 beses siya nitong tinamaan sa laro at ito lang ang kayang gumawa noon. Tinanong ni Tina kung sino si Hierophant. Ang tunay na pangalan pala nito ay Jonas at Hierophant ang kanyang ID name. Makikita si Carlo na iniisip si Jonas. Pagkatapos, ipinakita ang isang flashback kung saan magkasama sina Carlo at Jonas sa isang team at naglalaro para sa isang Korean company. Naging mabuting magkaibigan sila, ngunit isang araw, napagtanto ni Carlo na dapat siyang maglaro para sa sarili niyang bansa, ang China. Kaya iniwan niya ang team ni Jonas. Bumalik ang kwento sa kasalukuyan, kung saan tinawagan ni Captain Dennis si Carlo at sinabing pumunta sila ni Jonas sa mall, ngunit bigla itong nawala roon. Kaya mabilis na umalis si Carlo. Sa daan, pinigilan siya ni Tina at tinanong kung saan siya pupunta. Sumagot siya na nawawala si Hierophant at hahanapin niya ito. Sinabi ni Tina na ulan na sa labas kaya magdala siya ng payong. Sa totoo lang, inaalagaan lang siya ni Tina para palitan ni Carlo ang pangalan niya sa Weibo. Sinabi ni Carlo na kahit gaano pa siya mag-alaga, hindi niya papalitan ang pangalan nito. Pagdating ni Carlo sa mall, nakipagkita siya kay Captain Dennis. Pagkatapos, pumunta siya sa gaming area kung saan naroon si Jonas. Naglaro silang dalawa at nanalo si Carlo ng isang rabbit. Sa kabilang banda, papunta si Tina upang sunduin si Carlo dala ang payong. Nang makarating siya roon, isinabit ni Carlo ang rabbit sa kanyang leg. Kinabukasan, naganap ang unang laban ng National League. Ngunit lumala ang kondisyon ni Carlo dahil sa sipon, kaya si Tina ang nag-asikaso sa lahat at nanalo sila sa laban. Pagkatapos, nasa restroom ang lahat ng sabihin ni Tina kay Manager William na gusto niyang umalis doon. Tinanong siya ni Manager William kung bakit. Nag-alangan si Tina at sinabing nagsimula na ang kanyang regla. Nang marinig iyon ni Manager William, sinabi niyang kakauwi lang din ni Carlo, kaya tinawagan niya ito pabalik upang maisama si Tina.
Pagbalik ni Carlo, tinanong niya si Tina kung ano ang biglang nangyari sa kanya. Nagsinungaling si Tina at sinabing pinapunta siya ni Manager William para alagaan si Carlo. Sumagot si Carlo na may lagnat siya, hindi problema sa utak. Sakto namang tumawag si Mika kay Tina para ipagdiwang ang kanilang panalo. Sinabi ni Tina na hindi siya makakapunta dahil nagsimula na ang kanyang regla. Narinig iyon ni Carlo. Sa sumunod na eksena, pumunta si Tina sa kanyang kwarto upang magpahinga. Samantala, nag-message si Manager William at sinabing painumin niya ng gamot si Carlo. Sumagot si Tina kung bakit pa niya kailangang painumin si Carlo gayong matanda na ito at kaya na nitong uminom ng gamot mag-isa. Sumagot si Manager William na minsan ay hindi umiinom ng gamot si Carlo at kung mamatay ito, mawawalan sila ng kapitan. Kaya pinuntahan ni Tina si Carlo upang ibigay ang gamot. Nang inumin na ni Carlo ang gamot, napansin niyang masyadong mainit ang tubig. Sinabihan niya si Tina na kumuha ng mas malamig na tubig. Nagalit si Tina at sinabing alam ba nito kung gaano kasakit ang dinaranas ng mga babae kapag may regla, ngunit paano nga naman daw ito maintindihan ni Carlo. Pagkatapos noon, ininom na rin ni Carlo ang gamot gamit ang parehong tubig. Nang magsimulang magluto si Tina ng pagkain para sa sarili niya at kay Carlo, nakaramdam siya ng pananakit ng puson kaya napaupo siya roon mismo. Sa sandaling iyon, dumating si Carlo. Sinabi ni Tina na pwede naman siyang mag-message, bakit kailangan pa niyang pumunta mismo. Sumagot si Carlo na siya na ang gagawa ng lahat. Pagkatapos, nagsimula siyang maghugas ng bigas. Samantala, tinawagan ni Tina si Mika at ikinuwento ang lahat ng nangyari sa araw na yon. Biglang sumakit ng husto ang tiyan ni Tina. Lumapit si Carlo, marahang hinawakan ang kanyang tiyan, at sinabing gumamit siya ng hot water bag pagkasabi nito, agad siyang umalis upang kumuha ng water bag. Nagulat si Tina at sinabi kung paano nito nagawang hawakan ang kanyang tiyan. Idinagdag pa niya na kung nasa sinaunang panahon sila, kailangan na siyang pakasalan ni Carlo dahil sa ginawa nito. Napangiti si Carlo at sumagot na kung nasa sinaunang panahon sila, 800 beses na silang kasal sa ngayon. Kinabukasan, bumalik ang lahat. Umakyat si Jeffrey upang tingnan si Carlo, ngunit natakot siya at bumaba agad. Pagkatapos, umakyat si Paolo at natakot din ito. Nagtipon ang lahat sa itaas at tinanong kung ano ang nangyari at kung may nakita ba silang multo. Sumagot si Paolo na mas nakakatakot pa yon kaysa makakita ng multo. Nang imulat ni Tina ang kanyang mga mata, nakita niyang natutulog siya sa kama ni Carlo. Sa sandaling iyon, nagising din si Carlo. Nagsimulang tawagin sila ng lahat sa labas at kakaiba ang tingin kay Carlo dahil nakita nila ang lahat. Ipinaliwanag ni Carlo na marumi ang kama ni Tina kaya roon ito natulog. Sinabi ni Coach Ramon na marami namang ibang kama sa bahay, kaya bakit sa kama niya natulog si Tina? Sumagot si Carlo na ayaw nitong dumihan ang kama ng iba. Pagkatapos, sinabi ni Paolo sa kanya na ngayong pagkakataon ay may nagawa siyang malaking bagay dahil nagdala siya ng isang dalaga sa kanyang kama. Sumagot si Carlo na nakapagtapos na si Tina at nasa tamang edad na rin para magpakasal. Pagkatapos, pinaalis ni Carlo ang lahat at bumalik sa kanyang kwarto. Doon, nakaupo si Tina sa sahig habang nakabalot ng kumot dahil labis siyang nahihiya. Inalis ni Carlo ang kumot at humingi ng tawad si Tina. Sinabi niya na kagabi ay sobrang giniginaw at inaantok siya kaya pumasok siya roon at natulog. Sumagot si Carlo na kung nasa sinaunang panahon sila, malamang nalunod na niya ang sarili niya ngayon o kailangan na naman siyang pakasalan nito. Pagkatapos, sinuri niya ang kumot upang tingnan kung nadumihan ba yon ni Tina. Sinabi naman ni Tina na kahit madumi iyon, siya na mismo ang maglalaba. Nagsimula silang mag-agawan sa kumot at sa proseso ay napabagsak si Tina sa ibabaw ni Carlo. Sa sandaling iyon, dumating si Jeffrey at nakita sila sa ganoong sitwasyon, ngunit nagkunwari siyang walang nakita. Kinabukasan, nagla-livestream ang lahat. Nang magsimula si Tina sa kanyang laro, iniwan ni Carlo ang sariling game at lumapit sa kanya upang guluhin siya. Dahil dito, maling karakter ang napili ni Tina sa laro. Nang makita iyon ni Carlo, tinanong niya kung ganito na baka hina ang utak nito. Sumagot si Tina na nakalimutan lang niya at sinabihan itong tigilan na siya. Ngunit hindi tumigil si Carlo at lalo pa siyang ininis. Sinabi pa niya na naalala niya ang sandaling nanginginig si Tina sa kama niya. Nang marinig iyon, labis na nagalit si Tina at ang lahat ng usapan nila ay na-broadcast sa audience. Sa sandaling iyon, may babaeng fan na nag-message kay Tina at sinabing dinungisan daw niya ang asawa nito. Ang tinutukoy ng babaeng iyon na asawa ay si Carlo. Sumagot si Tina na hindi pa nga niya nahahawakan ang asawa nito at purong-puro pa rin ito. Dahil doon, ikinuwento ni Carlo sa buong audience ang nangyari noong nakaraang gabi. Sa sumunod na eksena, pumunta si Adrian upang makipagkita kay Tina at niyakap siya. Sinubukan siyang itulak palayo ni Tina. Pilit nitong kinukumbinsi si Tina na makipagbalikan sa kanya, ngunit dumating si Carlo at sinabi kay Tina na bibili siya ng candy ngunit wala siyang pera. Binigyan siya ni Tina ng pera. Pagkatapos, sinabi ni Carlo kay Adrian na wala naman talaga siyang problema, ngunit papunta na si Tina sa finals kaya hayaan nitong mag-focus siya sa laro. Pagkasabi nito, umalis siya. Nagpaalam din si Adrian kay Tina at umalis dahil tinanggihan siya nito. Pagkatapos, bumalik si Carlo at tinanong kung ano ang nangyayari sa pagitan nila ni Adrian. Sumagot si Tina na magkaibigan na lamang sila. Pagkatapos, sabay silang pumasok sa bahay. Sa sumunod na eksena, nakasuot ng wedding dress si Tina at ikinakasal siya kay Carlo. Nang lumapit si Carlo sa kanya, bigla siyang nagising dahil panaginip lamang pala yon. Samantala, ipinakita na may laban si Tina kay Tai. Medyo kinakabahan siya, kaya pinalakas ni Carlo ang loob niya at sinabing kahit matalo siya, ayos lang dahil kasama niya ito. Sa wakas, nagsimula ang kanilang laban.
Mahusay na naglaro si Tina at nanalo sila. Kinabukasan, pumunta silang lahat sa barbecue. Sa bus, pinapanood ni Tina ang press conference video ni Carlo kung saan nakatingin ito sa kanya habang nagko-comment ang mga fans tungkol sa kanila. Sa sandaling iyon, sinabi ni Carlo na lumana ang video at tigilan na yon saka kinuha ang cellphone ni Tina. Sinubukan ni Tina na bawiin ang kanyang phone, ngunit biglang nagpreno ang bus. Bago siya tuluyang matumba, sinalo siya ni Carlo. Napabagsak si Tina sa kanya kaya nagulat ang lahat. Muling kinunan sila ng litrato ni Paolo. Sinubukan ni Paolo na ipadala ang litrato sa ina ni Carlo, ngunit sinabi ni Carlo na burahin iyon. Tumanggi si Paolo. Sinabi ni Carlo na pagtulong lamang sa kapwa ang tawag doon. Nang marinig iyon ni Tina, nagalit siya. Kalaunan, kumain silang lahat. Sa sandaling iyon, tumawag ang cellphone ni Carlo. Inakala ni Tina na girlfriend niya ang tumatawag, ngunit lumalabas na ina pala niya yon at pinag-uusapan nila si Tina. Sinabi ni Carlo na walang namamagitan sa kanila. Sinabi naman ng ina niya na kung may gusto siya sa isang tao, sabihin niya sa kanila. Pagkatapos, lumayo si Carlo upang kausapin ang kanyang ina. Inakala pa rin ni Tina na girlfriend niya yon. Lumapit si Tina sa kanya at sinabi ni Carlo na ina niya ang kausap. Nakahinga ng maluwag si Tina at pagkatapos ay kumain na sila. Kalaunan, sinabi ng ina ni Carlo na dapat na siyang makipag-blind date. Sumagot si Carlo na wala siyang oras para roon, sa kanya pinutol ang tawag. Pagkatapos, tinawagan ni Paolo ang ina ni Carlo at sinabing pupunta si Carlo, kaya huwag na itong mag-alala. Dahil dito, nagalit si Carlo. Kinabukasan, may pupuntahan si Carlo. Tinanong siya ni Tina kung saan siya pupunta. Sumagot siya na ihahatid niya ang isang babae pauwi. Pagdating doon, sinabi ni Carlo na pumasok na sila, ngunit nagdahilan muna ang babae na pupunta sa banyo at tinawagan ang kanyang ina upang sabihin gusto niya ang lalaking iyon. Kalaunan, lumabas sina Cheska at Carlo. Pinapasok ni Carlo ang babae sa kotse at sinabing napakaganda nito, ngunit hindi sila para sa isa't isa. Pagkatapos, hinatid niya ito pauwi. Samantala, iniisip ni Tina ang babaeng iyon at patuloy na hinihintay si Carlo. Nang marinig niya ang tunog ng kotse, bumaba siya at tinanong kung bakit agad itong nakabalik. Binigyan siya ni Carlo ng pagkaing dinala nito para sa kanya, kaya labis siyang natuwa. Kinabukasan, may laban ang kanilang team. Nagsimula ang laban at napakahusay ng laro ni Tina. Nanalo ang kanilang team. Pagkatapos, nagpahinga silang lahat. Nalungkot si Tina dahil ilang beses pinatay ng isang player mula sa kabilang team ang kanyang karakter, kaya umupo siya ng mag-isa. Lumapit sa kanya si Arman at tinanong kung pwede ba siyang bumati sa kanyang fans. Pumayag si Tina at binati ang mga fans nito. May fan na nag-comment na bagay silang dalawa. Narinig iyon ni Carlo at sinabihan si Arman na umalis. Bago umalis, sinabi ni Arman kay Tina na idagdag siya sa WeChat, kaya ginawa ito ni Tina. Kalaunan, habang pauwi sila, nagpumilit si Arman na sumama sa kanila. Sa bus, sunod-sunod siyang nagpadala ng mensahe kay Tina na hindi nagustuhan ni Tina. Sinabi niya kay Carlo na may lumalandi sa kanya at parang gusto niya itong ilibing ng buhay. Nang marinig iyon, medyo gumaan ang loob ni Carlo. Nag-message siya kay Arman at sinabing girlfriend niya si Tina, kaya tigilan na itong guluhin. Ngunit sinabi niya yon sa Korean, kaya hindi ito naintindihan ni Tina. Sa sumunod na eksena, nakipagkita si Tina kay Mika at pinatugtog ang voice message na ipinadala ni Carlo kay Arman. Sinabi ni Mika na ang ibig sabihin noon ay girlfriend niya si Tina. Nagulat si Tina nang marinig iyon. Sa kabilang banda, nakatanggap si Carlo ng mensahe mula kay Arman. Sinabi nito na babantayan niya kung talagang nagde-date sina Carlo at Tina at kung hindi, siya ang kikilos. Pagkatapos, lumapit si Tina kay Carlo at sinabing hindi nito pwedeng pigilan siyang makipag-date sa iba kung siya mismo ay nakikipag-blind date. Hindi sumagot si Carlo at umalis. Kinabukasan, habang may laban, nagdala si Cheska ng malaking bokwet para kay Carlo. Dumating din doon si Arman. Tinanong ni Tina kung iyon ba ang babaeng nakadate ni Carlo. Sumagot si Carlo na oo. Napatingin si Tina kay Cheska, ngunit inakala ni Carlo na nakatingin siya kay Arman, kaya iniharap niya ang ulo nito sa ibang direksyon at sinabing huwag itong tumingin sa kanya, kung hindi ay kailangan nilang maghalikan para paniwalaan nito. Sumagot si Tina na baka masaktan ang blind date niya. Sinabi ni Carlo na tinanggihan na niya ito. Nagsimula ang laban at nanalo sila sa unang round. Naglakad si Cheska papunta kay Carlo, ngunit pinigilan siya ni Tina, hinila palapit si Carlo, at tinanggal ang naputol na pilikmata sa mukha nito, na labis na dumurog sa puso ni Cheska. Ngunit imahinasyon lamang pala iyon ni Tina. Pagkatapos, nakipagkita si Cheska kay Carlo, at umalis si Tina ng galit. Kalaunan, nasa restroom ang lahat nang biglang pumasok si Carlo dala ang malaking bokwet. Sinabi ni Cheska na ibinigay iyon ng fiancé niya. Tinanong ni Jeffrey kung paano na si Tina, gayong natulog na ito sa kama ni Carlo. Nang marinig iyon, nagsimula silang lahat kumanta ng malungkot na kanta para kay Tina. Sinabihan sila ni Tina na tumahimik. Dumating si Arman at binigyan si Tina ng isang pakete ng nuts. Tinanggap naman ito ni Tina. Nang makita iyon ni Carlo, labis siyang nagalit. Sinabi niya kay Arman kung bakit hindi nito itigil ang mga kalokohan nito at ilang beses na ba niyang sinabi na girlfriend niya si Tina. Sumagot si Arman na binigyan lang naman niya ito ng nuts at kaya pa nga niyang dalhin ang buwan at mga bituin para kay Tina. Pagkatapos, umalis siya. Sa sumunod na eksena, nagsimula ang ikalawang round at nanalo rin ang Team Bangtan. Habang paalis ang lahat, natapakan ni Jeffrey ang sandal ni Tina kaya muntik siyang matumba, ngunit sinalo siya ni Carlo. Nagulat ang lahat nang makita yon.
Tinanong ni Carlo si Tina kung lagi ba siyang natutumba habang naglalakad at kung kulang ba siya sa calcium. Sumagot si Tina na natapakan ni Jeffrey ang kanyang sandal. Pagkatapos, binuhat siya ni Carlo at inilayo. Samantala, pinapanood sila ni Cheska at umalis ng galit. Sumunod, nagla-livestream si Carlo. Sa sandaling iyon, sinabi ni Tina na kahit tinanggihan niya si Cheska, ibinigay pa rin niya rito ang WeChat ID niya. Sumagot si Carlo na tinanggal na niya ito sa WeChat. Pagkatapos, nakatanggap si Carlo ng tawag mula kay Cheska na humihiling na makipagkita sa kanya sa huling pagkakataon. Tinanong siya ni Tina tungkol dito at sinabi niyang tinawag siya ni Cheska para magkita sila sa huling pagkakataon. Nang aalis na sila, sinabi ni Tina kay Carlo na ayaw niyang pumunta ito para makipagkita sa babae. Akala ni Tina ay naka-headphones ito at hindi siya maririnig, ngunit narinig iyon ni Carlo. Nang bumaba si Tina, nakita niya si Carlo na natutulog sa sofa. Tinanong niya kung hindi ba ito pupunta sa date. Sumagot si Carlo na may nagsabi sa kanya na huwag siyang pumunta. Naalala ni Tina na siya ang nagsabi noon, kaya sumagot siya na sinabi lang niya yon para makapag-focus ang kanilang captain sa laro. Pagkatapos, umalis siya. Sa sumunod na eksena, napansin ni Jeffrey na nawawala ang mga goldfish ni Carlo. Sinuri ni Tina ang kanyang pusa at nalaman niyang kinain pala nito ang mga isda ni Carlo. Sinabi ni Jeffrey kay Tina na kapag nalaman iyon ni Carlo, papatayin nito siya at ang pusa niya. Dahil dito, naglagay si Tina ng plastic na isda sa tubig. Dumating si Carlo at sinabi ni Tina na namatay ang mga isda niya dahil sobra raw ang kinain ng mga ito. Ngunit naghinala si Carlo. Natakot si Tina at inamin ang lahat. Labis na nagalit si Carlo. Nang makita iyon ni Jeffrey, umalis siya. Pagkatapos, lumapit si Carlo kay Tina at nilagyan ng bandage ang sugat nito. Inakala ni Tina na papatayin ni Carlo ang pusa niya. Kinabukasan, nagising si Tina nang marinig niya ang boses ng kanyang pusa. Pagbaba niya, nakita niyang natutulog ang pusa kasama si Carlo. Ngunit nang makita ng pusa si Tina, tumakbo ito palayo. Lumapit si Tina at tinakpan ng kumot si Carlo. Biglang hinawakan ni Carlo ang ulo niya dahil akala niya ay ang pusa yon. Sinubukan ni Tina na makawala, ngunit hindi siya binitawan ni Carlo. Nakita sila ni Jeffrey at natakot kaya tumakbo papasok sa kwarto. Nang magising si Carlo at makitang napakalapit ni Tina, nagulat siya at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Sumagot si Tina na tinitingnan lang niya ang kanyang pusa kung pinatay ba ito. Sinabi ni Carlo na napakalusob ng pusa niya, paano iyon mamamatay at dapat ay nag-isip siya ng mas magandang dahilan. Sinabi ni Tina na chinek niya ang pusa dahil galit na galit si Carlo rito kahapon, ngunit ngayon ay natutulog pa siya kasama nito. Sa sumunod na eksena, pumunta silang dalawa para bumili ng bagong goldfish. Gusto ni Carlo ng itim na isda, ngunit orange naman ang gusto ni Tina. Sinabi ni Tina na mas matagal mabuhay ang orange na isda. Sumagot si Carlo na kung hindi kinain ng pusa niya ang goldfish nito, mas matagal din sana itong nabuhay. Sinabi ng tindero na dapat makinig si Carlo sa kanyang nobya. Sumagot naman si Carlo na hindi niya girlfriend si Tina. Pag-uwi, masayang pinakawala ni Carlo ang kanyang goldfish sa aquarium at pinanood itong lumangoy. Samantala, tiningnan ni Tina ang livestream ni Tai kung saan nakita niyang yakap nito ang pusang balak sana niyang bilhin. Sinabi ni Tai na regalo iyon ng isang fan. Ngunit napansin ni Tina na dati itong nakita sa sinehan kasama ang isang babae. Agad namang itinanggi iyon ni Tai, kaya lalo lamang siyang nagtaka. Sa susunod na laban, makakaharap ng Team Bangtan ang koponan ni Tai. Malinaw na malakas ang kanilang kalaban dahil umabot sila hanggang sa yugtong iyon ng torneo. Pagsisimula pa lamang ng laban, makahulugang ngumiti si Tai kay Tina. Hindi pa man nakakapwesto ng maayos ang Team Bangtan, agad nang sumugod ang kalaban at pinatay si Tina. Halatang siya na naman ang pangunahing target. Wala nang ibang iniisip si Tai kundi ang habulin si Tina sa bawat pagkakataon, kaya labis siyang nawalan ng magawa. Kahawig ito ng dating estilo ni Adrian. Nang subukang tulungan ni Marco si Tina, siya rin ay inatake ni Tai. Dahil abala si Tai sa paghabol kay Tina, nagkaroon naman ng pagkakataon si Carlo na isa-isang pabagsakin ang iba nitong kakampi. Nagtaka ang mga kasamahan ni Tai kung bakit si Tina lang ang lagi nitong hinahabol. Kahit nasa base na ng kanilang koponan ang kalaban, hindi pa rin siya tumitigil sa paghabol kay Tina. Dahil dito, nakuha ng Team Bangtan ang panalong iyon. Pagkatapos ng laban, nagtungo si Tina sa banyo upang maghugas ng kamay at pakalmahin ang sarili. Paglabas niya, hinarang siya ni Tai at sinimulang asarin. Kahit Koreano ito, mahusay itong magsalita ng Mandarin. Umabot pa sa puntong hinawakan siya nito. Ipinagyabang pa ni Tai na bilang isang Koreano, mas mahusay daw siya kaysa sa mga Chinese player at kaya niyang pangunahan ang kanyang koponan sa tagumpay, kaya wala raw problema kung matalo sila ng ilang beses. Tinanong din niya kung bakit noong nakaraang livestream ay tila ipinahiwatig ni Tina na nakita siya sa sinehan. Sumagot si Tina na hindi siya marunong magsinungaling at wala rin siyang obligasyong pagtakpan ito. Isa pa, hindi naman niya binanggit ang pangalan ni Tai. Sa sobrang inis, kinagat niya ito sa braso bilang ganti sa pang-aapi nito sa kanya. Sa sumunod na laban, galit na galit ang tingin ni Tai kay Tina. Napansin yun ni Carlo at tinanong siya kung bakit parang nagkakatinginan sila ng kalaban. Sinabihan pa niya itong mag-focus muna sa laban at ipaliwanag na lang ang lahat pag-uwi. Muli na namang nagtago si Tai sa damuhan upang tambangan si Tina. Nainis na ang mga manonood sa paulit-ulit nitong ginagawa, ngunit hindi na nagpabiktima si Tina. Dahil nabigo ang plano nito, napilitan si Tai na magnakaw ng jungle, ngunit agad siyang nahuli ni Carlo. Gumamit ito ng flash upang habulin at tuluyang patayin si Tai. Napagtanto ni Carlo na napakayabang ni Tai at wala itong pakialam kung manalo o matalo ang sariling koponan.
Habang si Tai ay inuuna lamang ang sariling kagustuhan, ang Team Bangtan naman ay maayos na nagtutulungan. Sa huling sandali ng laban, sa halip na wasakin agad ang Thor, naghintay si Carlo sa fountain ng kalaban upang makaharap si Tai sa isang one-on-one na laban. Nang mabuhay ito, agad niya itong pinabagsak. Iyon ang pagkatalong nais niyang iparanas sa mapagmataas na kalaban. Sa huli, muling nagwagi ang Team Bangtan. Pag-uwi sa team house, hinarang ni Carlo si Tina sa pintuan at pinakwento ang lahat ng nangyari. Masunuri naman niyang ikinuwento kung paano siya hinarang ni Tai sa banyo at kung paano niya ito kinagat upang makatakas. Dahil sa nangyari, pinarusahan siya ni Carlo at pinatayo sa labas ng bahay. Ipinagbawal pa nitong pagbuksan siya ng iba nilang kasamahan. Hanggang gabi ay nasa labas pa rin si Tina hanggang sa dumating ang delivery ng pagkain para kay Carlo. Noon lamang siya pinapasok. Masaya niyang dinala ang pagkain sa loob, ngunit bago siya pinayagang kumain, pinangako muna niya na kung sakaling maulit ang ganoong sitwasyon, tatawagin niya agad si Carlo. Kinabukasan, nalaman ni Carlo na ilalabas ni Tina ang pusa, kaya siya mismo ang nagmaneho upang ihatid ito sa pet shop. Doon ay muli nilang nakasalubong ang babaeng nakita ni Tina noon. Nakilala siya ng babae at nakiusap na sandali nitong alagaan ang pusa habang may asikasuhin siya sa kumpanya. Pumayag naman si Tina. Pagdating ni Carlo, nagulat siya nang makita ang pusang buhat ni Tina at tinanong kung bakit hawak nito ang alagang pusa ni Tai. Ipinaliwanag ni Tina na ipinagkatiwala lamang iyon ng babaeng kasama ni Tai. Pabiro pa niyang tinanong kung mababawalan ba siyang maglaro kung iuwi niya ang pusang iyon dahil gustong-gusto na niya itong alagaan. Ngunit dumating ang babae at agad nawala ang masama niyang balak. Kinagabihan, pinanood ni Tina ang livestream ni Tai. Sinabi nitong dinala raw ng staff ang kanyang pusa para sa bakuna at idinagdag pang magkasama nilang inaalagaan iyon ng kanyang girlfriend na si Jackie. Wala man lang itong binanggit tungkol sa babaeng nakita ni Tina. Ngunit kinabukasan, nakahanap ng ebidensya ang mga fans tungkol sa pagtataksil ni Tai. Natuntun nila ang social media account ng babaeng kasama nito at nakita ang mga post nitong nagpapahiwatig na matagal siyang nagmahal ng palihim. Maging ang mga lugar na pinupuntahan nito at ang bagong pusang binili ay halos eksaktong kapareho ng kay Tai. Nakarating din ang balitang iyon sa babae. Naalala niya ang panahong lihim nilang itinago ang kanilang relasyon. Mas mahirap pa yon kaysa sa pagiging magkaibigan lamang, ngunit tiniis niya ang lahat dahil mahal niya si Tai. Ngayong nabunyag na ang katotohanan, sunod-sunod ang pag-atake ng mga fans ni Tai sa kanya. Doon niya napagtanto na mapanganib ang relasyong iyon at ginagamit lamang siya. Kaya nilisan niya ang apartment na puno ng alaala nilang dalawa. Wala pa siyang bagong matutuluyan kaya naupo na lamang siya sa ilalim ng ulan. Nagkataong nakita siya ni Tina. Habang nanginginig sa lamig, ibinuhos ng babae ang kanyang nararamdaman at sinisisi ang sarili dahil pakiramdam niya siya ang sumira sa karera ni Tai. Alam ni Tina na walang salitang makapagpapagaan sa sugatang puso nito, kaya ibinigay na lamang niya ang kanyang payong at siya na mismo ang tumakbong pauwi. Kinabukasan ay may interview sina Tina at Carlo. Nang makita nitong basa ang buhok ni Tina, agad siyang inabutan ng tuwalya at nagtanong kung ano ang nangyari. Ikinuwento ni Tina na nakasalubong niya ang babaeng sangkot sa iskandalo at nalungkot siya sa sinapit nito. Biglang umupo si Carlo sa harap niya at sinabing hindi siya katulad ni Tai. Isa siyang mabuting tao at marami pang mabubuting lalaki sa mundo ng esports, mayaman, guwapo, mahusay at hindi nang loloko ng fans. Nagtanong si Tina kung sino ang tinutukoy niya. Buong kumpiyansang sumagot si Carlo na siya yon at tinanong kung gusto ba niyang subukan. Nagulat si Tina at inakalang nagbibiro lamang siya, kaya sinabihan niya itong tigilan ang kalokohan. Dahil doon ay nainis si Carlo at naglakad palayo, ngunit agad din niya itong pinabalik. Sinabi ni Tina na kung magtatapat ng nararamdaman sa isang tao, hindi dapat ganoon ang tono dahil matatakot lang ang kausap. Tinanong siya ni Carlo kung papayag ba siya kung mas magiging mahinahon siya. Sa wakas, inamin ni Carlo ang tunay niyang nararamdaman. Plano sana niyang maghintay hanggang makuha nila ang runner-up na titulo bago umamin, ngunit hindi na niya kayang itago pa yon. Sinabi niyang maraming hindi mapagkakatiwala ang lalaki sa esports, ngunit iba siya. Nagkatitigan silang dalawa. Kitang-kita na gusto rin ni Tina si Carlo, ngunit hindi pa rin siya agad nakasagot. Nasaktan tuloy si Carlo at naisip kung siya lang ba ang umaasa. Tinanong niya kung bakit noon ay sinabi nitong huwag siyang makipagkita sa ibang babae kung wala naman pala itong nararamdaman. Nanatiling tahimik si Tina. Muli siyang tinanong ni Carlo kung tinatanggihan ba siya nito. Hindi rin siya sumagot. Hanggang sa pabirong sinabi ni Carlo na gusto ba nitong mapalo. Napanganga na lamang si Tina at napaisip kung may ganoon bang paraan ng pag-amin ng pag-ibig. Hinawakan ni Carlo ang kanyang kamay at binigyan siya ng 2 oras upang mag-isip. Sinabi niyang bago sumapit ang alas 9 ng gabi ay kailangan niyang marinig ang malinaw na sagot nito. Pagkatapos noon ay magkasama silang dumalo sa press conference. Umupo si Tina ng medyo malayo kay Carlo kaya nagsimulang mag-isip ang mga fans kung nagkaroon ba ng alitan ang dalawa. Sa bawat sagot ni Tina ay tila sinasalungat naman ito ni Carlo o nagbibigay ng ibang pananaw. Nang tanungin si Carlo kung posible bang magkaroon ng pag-ibig sa mundo ng esports, agad itong sumagot ng oo. Pagkatapos ay binalingan niya si Tina at tinanong kung sang-ayon din ba ito. Nagbulungan ang mga reporter at hindi alam ni Tina kung paano sasagot. Mabuti na lamang at napansin ng host ang sitwasyon kaya agad nitong tinapos ang panayam. Pagsapit ng gabi, napansin ni Tina na hindi naglalaro si Carlo at maging ang mga post nito sa Weibo ay tila may ipinahihiwatig. Alas 8:45 nang marinig niya ang sasakyan ni Carlo. Agad siyang lumabas upang salubungin ito.
Ipinaalala ni Carlo na 10 minuto na lamang ang natitira bago ang alas 9 at kailangan na niyang marinig ang sagot ni Tina. Upang dagdagan pa ang tsansa niyang magtagumpay, dinala pa niya ang pusang gusto ni Tina. Nang sabihin niyang kung hindi ito sasagot bago mag-alas 9 ay dadalhin niya ang pusa, agad siyang niyakap ni Tina kasama ang kuting. Iyon na rin ang naging sagot niya. Mahigpit din siyang niyakap ni Carlo at sa tulong pa ng munting pusa ay tuluyan nang naging matagumpay ang kanyang pag-amin ng pag-ibig. Matapos magtagumpay ang plano, ang unang taong sinabihan ni Tina tungkol sa bago niyang relasyon ay ang matalik niyang kaibigang si Mika. Tinawagan ni Tina si Mika at pinapunta agad ito sa kanyang kwarto para makita ang maliit na pusa. Sinabi niya na pumayag siyang makipagrelasyon kay Carlo sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos ng 3 buwan, kung mapapatunayan ni Carlo na mabuting tao siya, saka lamang nila ipagpapatuloy ang relasyon ng maseryoso. Sa panahong iyon, palihim pa rin ang relasyon nilang dalawa at hindi nila ipinapaalam sa kanilang mga kasamahan. Sa harap pa mismo ni Manager William, hinawakan ni Carlo ang kamay ni Tina, kaya labis siyang kinabahan at pilit na kumalas. Dahil hindi sila makapag-usap ng maayos, nag-message na lamang si Carlo at sinabing napakalambot ng kamay ni Tina. Tinawag naman siya ni Tina na bastos. Pagkatapos, nagpadala si Tina ng larawan ng 2 pusa kay Carlo, kaya nagselos ito at sinabing kahit ang mga pusa ay may kapares, kahit pareho namang lalaki ang 2 iyon. Nadamay din sa issue ni Ty ang relasyon ni Anthony at Mika. Napansin ng mga fans ang pagkakapareho ng mga post ni Anthony at inakalang palihim itong nakikipagrelasyon sa isang babaeng fan. Agad na nag-message si Tina kay Mika upang kumustahin ito. Habang patuloy siyang nagbabasa, nakita niya ang komentong nagsasabing mabuti na lang daw at single pa si Carlo. Dahil dito, lalo siyang natakot na isapubliko ang relasyon nila dahil ayaw niyang madamay si Carlo. Buong tapang namang nag-livestream si Anthony at sinabing si Mika ang girlfriend niyang matagal niyang niligawan bago niya napasagot at hindi sila palihim na naglalandian. Matatag ding lumabas si Mika sa livestream ng kanyang boyfriend. Magkasama nilang pinatunayan ang katotohanan at hayagang nagyakapan at naghalikan sa pisngi sa harap ng live audience. Labis itong hinangaan ni Tina at ninais niyang maging kasing tapang din ng kanyang kaibigan. Kinagabihan, matapos ang laban, pinatulog muna si Tina. Ngunit nag-message si Carlo at sinabing nami-miss niya ito. Ginawa niyang dahilan ang pagdadala ng tubig para kay Tina upang makatakas sa kanilang mga kasamahan. Pagdating niya, hindi lamang tubig ang dinala niya, kundi gusto pa niyang pumasok sa kwarto ni Tina. Itinulak niya ito sa dingding at tinanong kung nami-miss din ba siya. Pagkatapos, niyakap niya si Tina mula sa likuran na para bang matagal silang hindi nagkita. Ipinakita ni Tina kay Carlo ang komento ng mga fans na nagsasabing single pa ito at sana ay lumayo ang ibang babae sa kanya na para bang pinapaalis siya. Sinabi ni Tina ang kanyang sama ng loob at inaming pakiramdam niya ay mas mahirap pang makipagrelasyon kay Carlo kaysa umakyat sa langit. Sumagot si Carlo na kung gusto niyang isapubliko ang relasyon nila, papayag siya. Pagkatapos, nagsimula na naman siyang manukso kaya namula si Tina at agad niya itong itinulak palabas. Kinabukasan, ginanap ang laban ng Team XO. Ikalawang laban pa ang Team Bangtan kaya nanood muna si Tina. Nang makita siya ng mga manonood, labis silang natuwa at nagpa-picture sa kanya. Dumating din si Mika upang panoorin ang laban ng kanyang boyfriend. Si Carlo naman ay tahimik na nakatayo sa malapit at pinagmamasdan ang kanyang girlfriend. Masayang-masaya si Tina nang bigyan siya ng isang fan ng bracelet na may larawan niya bilang pampaswerte. Ipinagmalaki niya iyon kay Carlo sa message at sinabi ring may mga fan na nagpa-picture sa kanya. Sumagot si Carlo na nakita niya iyon. Nang tumingala si Tina, nakita niya si Carlo. Napansin din siya ng mga fans kaya nagkagulo sila sa sobrang excitement. Sa laban ng Team XO, nagkaroon ng problema kaya napunta ang panalo sa Team Alpha. Malalakas ang lahat ng kuponang umabot sa yugtong iyon. Sa ibaba, sinabi ni Mika na ayos lang kung natalo ang boyfriend niya sa isang round dahil makakabawi ito sa susunod. Ngunit lalo nitong nainis ang isang babaeng fan sa tabi niya. Tumayo ang babae, hinampas ang upuan at direktang nakipagtalo kay Mika. Napatingin ang buong venue sa kanila. Nang makita ni Anthony na minumura ng husto ng sarili niyang fan ang kanyang girlfriend, hindi na niya napigilan ang sarili. Bumaba siya mula sa stage upang protektahan si Mika. Sinabi niyang walang karapatan ang mga fans na apihin ang kanyang girlfriend. Ayaw sanang umalis ni Mika, kaya binuhat siya ni Anthony papunta sa waiting room. Sa loob, pinagalitan siya ni Mika at sinabing ang tanga niya dahil baka maapektuhan ang karir niya sa ginawa niya. Ngunit malinaw ang paninindigan ni Anthony. Sinabi niyang magkaibang bagay ang pagiging professional player at ang buhay pag-ibig. Hindi niya kayang tiisin na patuloy na pagsalitaan ng masama si Mika. Naunawaan ni Mika ang nararamdaman ng kanyang boyfriend, kaya pinalakas niya ang loob nito at sinabing galingan sa susunod na laban. Nang makita ito ni Tina, labis siyang nainggit. Nais niyang maging hayagan din ang relasyon nila tulad ng sa matalik niyang kaibigan. Ngunit muling nagsimula ang mga tao sa internet na magsismis at sabihin si Anthony ay nakikipagrelasyon kay Mika dahil lamang sa pera nito. Dahil dito, parehong nainis sina Tina at Carlo sa mga netizen. Ipinahayag ni Tina ang kanyang sama ng loob para sa magkasintahan. Ngunit mas kalmado si Carlo. Para sa kanya, medyo sumobra ang sinabi ni Anthony sa mga fans. Kung mas maingat sana ang paraan ng pagsasalita nito, maaari niya sanang ipaliwanag na gusto lamang niyang protektahan ang pribado niyang buhay at hindi dahil mayabang siya bilang isang professional player. Niyakap ni Tina si Carlo at sinabing nakakapagod palang maging sikat. Sa ikatlong round, nanalo nga ang Team XO. Sumunod namang papasok sa laban ang Team Bangtan. Bago yon, iminungkahi ni Tina na gamitin nilang muli ang estratehiyang 4 Protect 1 para kay Carlo.
Pumayag si Carlo at wala namang ibang miyembro ng team ang nangahas tumanggi. Nakipaglaban ang Team Bangtan sa Team Doomsday Beastmen. Pinili ni Tina ang Shikigami na Snow Girl, ang parehong karakter na pinili ni Anthony kanina at naging dahilan ng pagkatalo nito, kaya nagsimula na namang magsalita ng tuloy-tuloy ang mga komentator. Nang magsimula ang laban, hindi inaasahang medyo nalalamangan agad ang Team Bangtan. Akala ng iba ay dahil yon sa estratehiya ni Tina. Ngunit sa mga sumunod na minuto, nabawi ng Team Bangtan ang kanilang lakas at mahusay nilang nabaligtad ang sitwasyon. Maganda ang koordinasyon ng bawat miyembro. Sabay-sabay silang sumugod, nagpakawala ng magagandang skill at natalo ang kalaban. Dahil sa kanilang pagkakaisa at tiwala sa isa't isa, nakuha nila ang unang panalo. Tinawag ito ng mga komentator na isang matagumpay na comeback. Sa mga sumunod na laban, patuloy na nanalo ang Team Bangtan at nakuha ang tiket papunta sa finals. Ang dalawang pinakamalakas na koponan ngayong season, Team Bangtan at Team XO, ang magiging magkalaban sa finals. Pareho silang malakas at mahirap matukoy kung sino ang mas angat. Sa press conference, may reporter na nagtanong kung ano ang pananaw ng mga gamers tungkol sa kanilang personal na buhay pag-ibig. Si Carlo, na dati ay tahimik at hindi mahilig magsalita tungkol sa ganitong paksa, ay kusang nagsalita ng mahaba. Sinabi niya na dapat mahalin ng mga tao ang talento ng mga gamers, hindi halukayin at husgahan ang pribado nilang buhay. Dagdag pa niya, bukod sa training, may karapatan din ang mga gamer na magkaroon ng pribadong buhay. Ang isang malusog na relasyon ay hindi nagpapababa sa kanilang kakayahan, kaya sana ay suportahan ng mga fans ang kanilang talento at huwag masyadong manghimasok sa kanilang personal na buhay. Naintindihan ng lahat ng naroon kung para kanino ang mga salitang iyon. Hindi rin ito itinago ni Carlo at inamin niyang mayroon na siyang taong gusto. Narinig din ni Jonas na nasa tabi niya ang sinabi sa pamamagitan ng interpreter at naging interesado sa nangyayari. Sinabi pa ni Carlo na pinahahalagahan niya ang pagmamahal ng mga fans, ngunit kung tunay nilang mahal ang isang gamer, dapat silang lumapit sa stage upang sumuporta at lumayo sa pribadong buhay ng mga ito. Pagkatapos, palihim niyang iniabot ang kanyang kamay sa ilalim ng mesa at hinawakan ang kamay ni Tina, kaya pakiramdam ni Tina ay sasabog ang puso niya sa sobrang kaba. Pagkatapos nito, umuwi ang Team Bangtan upang magpahinga. Sa sasakyan, halos lahat ay pagod at nakatulog. Tanging si Tina lamang ang gising at nagbabasa ng mga komento. May isang fan na nakapansin na parehong nasa ilalim ng mesa ang mga kamay ni Tina at Carlo, kaya nagtanong kung baka magkahawak kamay ang dalawa. Biglang nagising si Carlo, lumapit, marahang hinalikan si Tina sa labi, at muling natulog. Hindi agad nakapag-react si Tina at inakala niyang nananaginip lamang siya. Pagdating nila sa headquarters, agad na naglaro ang lahat. Gusto rin sanang sumali ni Tina, ngunit pinahiwatig ni Carlo na baka may naiwan siya sa kwarto nito. Hindi iyon agad naintindihan ni Tina, kaya napilitan si Carlo na mag-message. Doon lamang naunawaan ni Tina ang ibig sabihin nito at sinabing parang may naiwan niya siya, saka tumakbo paakyat. Pagpasok niya sa kwarto ni Carlo, agad silang nagyakapan. Bilang pasasalamat kay Carlo dahil nagtiwala ito sa kanyang 4 Protect 1 strategy, niyaya ni Tina si Carlo na mag-date kinabukasan. Kinaumagahan, maganda ang suot ni Tina nang lumabas siya. Taya ni Manager William, sa loob ng 3 segundo ay lalabas din si Carlo, ngunit wala pang 1.5 segundo ay bumaba na ito. Alam na agad ng mga mahilig mang-usisa na may kakaiba sa dalawa. Tumakbo ang tatlo upang tanungin kung saan pupunta ang mga ito. Sinabi ni Tina na bibili siya ng gamit at sinabi naman ni Carlo na ihahatid niya ito para mamili. Sinamantala ito ni Paolo at ng Asar kung mamimili ba talaga sila o pupunta sa Civil Affairs Bureau para magpakasal. Tinanong pa niya kung kailan nagsimula ang relasyon nila at sinabing ayaw niyang maging pandak ang magiging pamangkin niya tulad ni Tina. Dahil dito, hindi na nakasagot si Tina. Habang nasa daan, nagtatampo si Tina kay Carlo dahil hindi siya nito ipinagtanggol kanina. Ngunit nagbiro pa rin si Carlo at sinabing kapag nagbasketball ang magiging anak nila, siguradong tatangkad ito. Kung magiging anak naman daw nila, sapat na kahit kamukha ni Tina dahil balang araw ay makakapanloko rin ito ng isang matangkad na lalaki. Dumating silang dalawa sa mall at naglaro ng claw machine para makakuha ng stuffed toys. Sa isang tabi, may mga babaeng nakatayo at humahanga kay Carlo. Nagpatuloy si Carlo sa pagkuha ng stuffed toy na may sombrero para kay Tina. Sunod-sunod niyang nakuha ang pangalawa, pangatlo, pang-4, pang-5 at pang-6 na laruan. Tuwing may nahuhulog sa butas, mabilis itong kinukuha ni Tina. Tinanong niya si Carlo kung alin ang mas cute. Sumagot si Carlo na ang nasa gitna, kaya kinilig ang mga babaeng nanonood sa tabi nila. Pag-uwi, bitbit ni Tina ang isang malaking supot ng stuffed toys. Habang masaya silang nag-uusap, napansin nila ang mga fans sa paligid. Agad na tumakbo at nagtago si Tina, naiwan si Carlo na mag-isa. Maya-maya, saka lamang sumilip si Tina, kaya totoong nagalit si Carlo. Sinubukan ni Tina na hawakan ang kamay niya, ngunit hindi siya pinayagan ni Carlo. Nauna itong umalis at bumili pa ng face mask, saka sinabing pangit siya, at hindi karapat-dapat magpakita sa tabi ni Tina dahil baka mapahiya ito. Ipinaliwanag ni Tina na hindi siya natakot dahil baka batuhin siya ng fans o pag-usapan ng iba. Ang dahilan niya ay dahil si Carlo ay hindi pa nasasangkot sa anumang gulo noon at ayaw niyang dahil sa kanya ay madamay ito sa mga problemang hindi naman kailangan. Inalo siya ni Carlo at sinabing hindi niya pinapansin ang sinasabi ng iba. Hindi na didiktahan ng mga komento sa internet ang buhay niya. Mabuti siyang tao dahil iyon ang tunay niyang pagkatao, hindi dahil kailangan niyang magpanggap para lamang makatanggap ng magagandang komento. Hindi man lubos na naintindihan ni Tina, humingi siya ng tawad sa pamamagitan ng pagtayo sa dulo ng kanyang mga paa at paghalik kay Carlo.
Pagkatapos ay hinila niya ito upang ipagpatuloy ang kanilang date. Dahil sa simpleng kilos na iyon, hindi na nawala ang ngiti sa mukha ni Carlo habang magkasama silang naglalakad. Pag-uwi nila, bitbit ni Carlo ang isang malaking supot ng stuffed toys, kaya hindi na iwasang maghinala ang kanilang mga kasamahan. Pagkatapos, ipinaalam ni Manager William na may inihandang fan meeting at vlog activity ang club para sa team. Mas masaya at mas relax daw ang activity dahil gaganapin ito sa Xiamen, isang magandang lungsod na may masasarap na pagkain at magandang dagat. Nang marinig ito ni Tina, agad siyang pumayag. Ngunit si Carlo pa rin ang may huling desisyon dahil madalas siyang tumangging sumali sa mga activity ng club. Dahil nakita niyang interesado si Tina, pumayag na rin siyang sumama. Nagsigawan sa tuwa ang iba at agad silang lumipad papuntang Xiamen. Nagkaroon ng kaunting problema sa hotel room dahil hindi pa ito nalilinis, kaya nagpasya muna silang pumunta sa restaurant para kumain. Lumabas si Tina upang i-update ang kanyang ina tungkol sa kalagayan niya. Habang nasa labas siya, may isang batang lalaki na biglang tumakbo papalapit at sinabing fan niya ito. Hindi nagdalawang isip ang bata na sabihin kay Tina na napakahusay nitong maglaro at ito ang paborito niyang professional gamer. Naaliw si Tina sa narinig kaya agad niya itong pinirmahan ng autograph. Maya-maya, dumating ang ina ng bata. Wala raw itong ideya kung ano ang isang gamer, kaya sinabihan niya ang anak na mag-aral na lang ng mabuti. Bago umalis, sinabi pa ng bata na pangarap din niyang maging isang professional gamer balang araw. Pagkaalis nila, dumating naman si Carlo. Bigla niyang tinanong si Tina kung tapos na ba ang trial period nila. Bilang sagot, marahan siyang hinalikan ni Tina sa labi. Ngunit sa kasamaang palad, nakita ito ni Jeffrey. Natulala siya sa sobrang gulat at nahulog pa ang hawak niyang kahon ng gatas. Dahil dito, hinila ni na Carlo at Tina si Jeffrey papasok ng hotel at pinaupo sa tabi nila. Tinanong nila kung balak ba nitong ikalat ang chismis. Nangako naman si Jeffrey na hindi niya yon sasabihin kahit kanino. Pero nagreklamo pa rin siya na 2 taon na siyang nagtatrabaho para kay Carlo, pero si Tina pa rin ang pinili nito at hindi siya. Matapos mapatahimik si Jeffrey, naglakas loob na ang dalawa na bumalik sa hotel kasama ang lahat. Kinaumagahan, habang nagva-vlog sila sa kalsada, nahuli na naman ni Jeffrey ang magkasintahan. Para pakiusapan siyang burahin ang kuha, kinailangan ni na Carlo at Tina na bilhan siya ng pinatuyong baboy. Pagbalik ng lahat sa hotel para magpahinga, biglang lumitaw ang isang mag-asawang nasa katamtamang edad. Itinuro nila si Jason at gumawa ng eskandalo, pilit siyang pinapauwi. Dahil dito, umalis si Jason at kinailangan pa siyang pigilan ng lahat. Inanyayahan ni Manager William ang mag-asawa na pumasok upang makapag-usap ng maayos. Lumalabas na ang mag-asawang iyon ay mga magulang ni Jason. Umakyat sila mula sa probinsya para humingi ng pera sa kanilang panganay na anak upang makapagpagawa ng bahay at maipakasal ang bunsong anak. Agad na nagwala ang ama ni Jason at tinanong si Manager William kung magkano ang sahod ni Jason. Ngunit hindi iyon pwedeng isiwalat ni Manager William kaya lalo siyang nagalit. Para sa kanya, bilang ama ni Jason, may karapatan siyang malaman iyon. Lumabas din si Jason at ibinigay sa kanyang mga magulang ang lahat ng naipon niya. Umaasa siyang hindi na sila manggugulo. Lumalabas na buwan-buwan siyang nagpapadala ng pera sa kanila, ngunit para sa kanyang mga magulang, kulang pa rin yon dahil nalulong sila sa sugal. Kaya nang makita sila ni Jason, ayaw na niya silang harapin. Dahil muli silang pumunta roon para manggulo, napilitan siyang ibigay ang lahat ng naipon niyang pera para lang tumigil na sila. Sinabi niyang iyon na ang lahat ng kanyang ipon at umaasa siyang hindi na nila guguluhin ang kanyang mga kaibigan at ang team house sa hinaharap. Pagkarinig nito, mabilis na kinuha ng kanyang ina ang card at inilagay ito sa bulsa ng kanyang ama. Samantala, lumabas si Jason na mabigat ang loob at itinapon ang luma niyang SIM card upang tuluyan ng putulin ang koneksyon sa mga taong hindi karapat-dapat tawaging magulang. Dahan-dahang lumapit si Tina at tumayo sa tabi niya upang kausapin siya. Sinabi ni Jason na sa mata ng kanyang mga magulang, palagi siyang mas mababa kaysa sa kanyang nakababatang kapatid. Gusto niyang makapag-aral, ngunit hindi siya pinayagan at pinilit siyang magtrabaho kasama ng kanyang ama. Pero desidido pa rin siyang mag-aral, kaya nag-ensayo siya sa paglalaro at naglaro para sa iba upang makaipon ng pang-aral. Hanggang sa makilala niya si Ramon at ma-recruit sa isang professional team, doon lamang naging mas maayos ang buhay niya. Naunawaan ni Tina na dahil sa agwat ng henerasyon, nakikita ng mga magulang ni Jason ang paglalaro bilang simpleng paraan lamang para kumita ng pera, hindi bilang isang mahalagang pangarap. Ngunit pinaalalahanan niya si Jason na huwag kalimutang mayroon pa rin siyang mga kakampi sa tabi niya. Mahalaga kay Jason ang pangalawang pamilyang ito, kaya masaya siyang bumalik sa loob kasama si Tina. Pagkatapos ng pangyayaring iyon, tinawagan si Tina ng kanyang matalik na kaibigang si Mika upang ibalita ang isang nakakagulat na balita. Binili ni Mika ang buong Team XO ng kanyang boyfriend upang patahimikin ang mga chismis. Sinasabi raw kasi ng iba na umaasa lamang siya sa perang kinikita ng kanyang boyfriend na professional player, kaya ngayon ay siya na mismo ang magiging boss ng team nito. Gusto ni Mika na mag-organisa sila ni Tina at Anthony ng isang talk sa dati nilang universidad upang mas maipaliwanag sa mga estudyante ang mundo ng professional esports. Layunin nilang ipakita na ang pagiging professional gamer ay isang pangarap at hindi lamang isang paraan para kumita. Ikinuwento ito ni Tina sa kanyang team at nang makita ni Carlo na interesado siya, agad siyang pumayag na sumali. Hindi nagtagal, bumalik sina Tina, Anthony, at Mika sa dati nilang paaralan. Nang lumabas silang tatlo, tinanong ng host kung may gustong magtanong sa kanila. Agad na nagtaas ng kamay ang lahat. Isang babae ang tumayo at tinanong si Tina kung naglalaro ba talaga siya dahil mahal niya ang laro o dahil sa kanyang boyfriend. Nag-ingay ang buong venue sa kilig at intriga.
Sumagot si Tina na ang gaming ang kanyang trabaho at pangarap at ginagawa niya iyon para sa sarili niya. Sunod namang nagpahayag si Mika at Anthony ng kani-kanilang pananaw upang ipakita sa lahat na ang mga professional player ay hindi mga taong walang direksyon o adik lamang sa laro. Dahil sa pagkakaiba ng henerasyon, magkakaiba rin ang pananaw ng mga tao. Inamin din ni Anthony ang kanyang nararamdaman. Nang piliin niya ang landas na iyon, tinutulan din siya ng kanyang pamilya at nasaktan niya ang mga ito. Nasa audience pala ang ina ni Anthony at tahimik na nakikinig sa kanyang anak. Nang marinig niya ang seryoso at tapat nitong mga salita, naunawaan niyang tunay nang lumaki ang kanyang anak. Tinanggap at iginalang na rin niya ang landas na pinili ni Anthony. Naging matagumpay ang talk. Pagkatapos, humingi ng tawad ang ina ni Anthony sa kanyang anak at kinilalang isa na itong ganap na matanda. Dahil dito, napatunayan na ang mga salita ang nagtatakda ng layo ng tao sa isa't isa, at kung tapat ang pagpapahayag, kahit gaano kalaki ang agwat ay maaari pa rin itong mapalapit. Pag-uwi ni Tina, agad siyang pinalibutan ng kanyang mga kasamahan at tinanong kung totoo bang nakikipag-date siya sa kanilang captain. Nakunan kasi ng mga fans ang eksena nilang nanood ng scene at ipinost ito sa esports forum. Bumaba si Carlo at inaming may lihim siyang pagtingin kay Tina, kaya napanganga si Paolo. Si Tina naman ay nahiyang umalis dahil hindi pa tamang panahon para isapubliko ang kanilang relasyon. Kinabukasan, ginanap ang elimination match sa pagitan ng Team Dragon at Team Red Arrows upang malaman kung sino ang magkakaroon ng pagkakataong makapasok muli sa susunod na round. Dumating din ang Team Bangtan upang manood. Nang makita ng mga fans na magkasamang dumating sina Carlo at Tina, bigla silang natahimik kaya lalo silang napansin. Hindi pa rin komportable si Adrian nang makita si Carlo na nakaupo sa tabi ni Tina. Maging ang kameraman ay sinamantala ang drama at kinuhanan sila ng close-up kaya labis na nailang si Tina. Ngunit iba ang nasa isip ni Carlo. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong iyon upang ipakita sa buong mundo na si Tina ang kanyang girlfriend at hindi na ang ex-girlfriend ni Adrian. Kaya hinalikan niya si Tina sa harap ng kamera at libu-libong fans. Natulala ang lahat dahil walang sinuman ang umasa na mangyayari iyon. Para namang nadurog ang puso ni Adrian. Ang eksenang iyon ay hindi lamang sumikat sa Weibo kundi umabot pa sa telebisyon. Si Mika ay parehong naiinggit at abala sa pagpapakalma kay Tina. Sinabi niyang dapat matuwa si Tina dahil mukhang mapapangasawa na nito ang isang mayamang pamilya. Kung hindi man, baka raw dumating si Mrs. Lu at bigyan siya ng 50 milyon para layuan ang anak nito. Hindi rin naman daw siya lugi kung gagamitin niya ang perang iyon para magpakasaya sa buhay. Sakto namang tumawag agad si Mrs. Lu kay Carlo upang kumpirmahin ang sitwasyon. Inamin ni Carlo na totoo iyon at direktang sinabi ang pangalan ni Tina. Agad na gustong pumunta ni Mrs. Lu upang makilala ang kanyang magiging manugang, kaya nagsimulang mag-imagine si Tina ng eksenang para siyang Cinderella na haharap sa ina ni Carlo. Sa imahinasyon ni Tina, iniisip niyang bibigyan siya ni Mrs. Lu ng tseking nagkakahalaga ng 500 milyon kapalit ng paglayo niya kay Carlo. Ngunit kinabukasan, talagang dumating si Mrs. Lu. Kasabay nito, sumabog sa internet ang magkakaibang opinyon ng mga tao. May mga sumusuporta kina Carlo at Tina, ngunit marami rin ang bumabatikos kay Tina. Ayon sa kanila, dahil sa pakikipagrelasyon ni Carlo, maaaring bumaba ang performance nito at mawala ang tsansa ng Team Bangtan na makuha ang championship. Pagdating ni Mrs. Lu, pinalabas niya ang lahat upang makausap ng pribado sina Carlo at Tina. Sa harap ng kanyang ina, buong tapang na ipinagtanggol ni Carlo si Tina kahit wala pa namang sinasabing masama si Mrs. Lu tungkol dito. Sinabi niyang gusto niya si Tina at walang sinuman ang makakapagpabago ng nararamdaman niya. Ngunit ang tunay na ikinagagalit lamang ni Mrs. Lu ay ang katotohanang may girlfriend na ang kanyang anak at hindi man lang ito nagsabi sa kanya. Sa halip, nalaman pa niya ang lahat sa balita sa internet. Gayunpaman, nang makita niyang tunay na mahal ng dalawa ang isa't isa, wala na siyang dahilan para paghiwalayin sila. Hindi nagtagal, naglabas ng opisyal na pahayag ang Team Bangtan. Kinumpirma nilang sina Carlo at Tina ay nasa proseso pa lamang ng pagkilala sa isa't isa at umaasa silang susuportahan at mamahalin sila ng lahat. Mabilis din kumalat ang balitang ito sa iba pang teams. Samantala, ang dalawang captain na sina Arman at James ay kapwa nagmukhang bigo sa pag-ibig. Matapos isapubliko ni Carlo ang relasyon nila ni Tina, lalo siyang nag-alala. Natatakot siyang maapektuhan si Tina ng masasamang komento sa internet dahil halos siya ang pangunahing pinupuntirya ng mga bashers. Ngunit mas matatag pala si Tina kaysa sa inaakala niya. Mula pa lamang sa simula, hindi na siya natakot sa opinyon ng publiko. Dahil dito, nauwi ang dalawa sa pagyayakapan at pag-aasaran sa loob ng kotse, bagay na ikinainis ng single nilang manager. Pag-uwi nila, agad na nag-live si Tina. Sunod-sunod siyang inatake ng mga bashers sa comment section, ngunit matapang siyang lumaban at hindi nagpadaig. Sa kabilang kwarto, pakiramdam ni Carlo ay siya mismo ang minumura ng mga tao. Kaya bumaba siya at kusang nagpakita sa livestream ni Tina. Dahil dito, halos sumabog ang comment section. May mga naiinggit, may sumusuporta, at mayroon ding natuwa dahil tuluyan nang naging totoo ang matagal na nilang ipinaparehang dalawa. Hindi rin nag-atubili si Carlo na halikan ang kanyang girlfriend sa harap ng livestream at harapin ang mga taong patuloy na umaatake kay Tina. Ngunit sa laban nila kontra Team Alpha, unang beses na natalo ang Team Bangtan. Maraming manunood ang naniwalang bumaba ang performance ng captain ng Team Bangtan dahil sa pakikipagrelasyon, kaya sigurado silang mananalo ang Team Alpha. Pagsapit ng ikalawang round, ilang minuto pa lamang ang lumilipas ay nagsimula ng magtaasan ng boses sina Marco at Jason. Paulit-ulit na napapaligiran si Marco ng 4 na kalaban at 2 beses siyang napatay, ngunit wala man lang dumating na kakampi upang tulungan siya kaya labis siyang nagalit.
Samantala, nagpakita naman si Jason ng hindi magandang ugali sa captain nang utusan siyang ibigay ang minions kay Marco. Dahil sa kanilang pagtatalo at matinding kagustuhang manalo, muling natalo ng malaki ang Team Bangtan sa ikalawang round. Para sa maraming manonood, lalo lamang nitong pinatunayan na naapektuhan ang performance ng team dahil sa pag-ibig. Sinamantala rin iyon ng mga commentator at sinabi nilang baka dahil nagde-date ang mid laner at ad carry kaya bumaba ang laro ng team, bagay na labis na ikinainis ni Tina. Pagbalik nila sa waiting room, sinubukan ng manager na palakasin ang loob ng buong team. Sinabi rin ni Ramon na hindi sila pwedeng panghinaan ng loob dahil may laban pa sila kontra sa ibang team sa susunod na linggo. Ngunit hindi pa rin natigil ang sisihan ni Marco at Jason. Sa sobrang galit, umalis si Marco. Kinagabihan, si Jason lamang ang nag-livestream. Nang makita iyon ni Tina, agad niyang nilapitan si Carlo at nakiusap na kausapin nito ang dalawa. Ngunit nang makita ni Carlo na pumunta ang girlfriend niya sa kanyang kwarto, agad niya itong nilambing. Seryoso si Tina sa ipinunta niya, ngunit panay naman ang biro at pang-aasar ni Carlo. Gusto ni Tina na gamitin ng captain ang pagmamahal nito upang pagkasunduin sina Marco at Jason. Ngunit para kay Carlo, ang pagmamahal niya ay para lamang kay Tina at hindi para sa dalawang lalaking iyon. Gayunpaman, tinawag pa rin ni Carlo sina Marco at Jason upang kausapin sila. Gamit ang napakalinaw niyang memorya, isa-isa niyang ipinaliwanag ang bawat pagkakataong nagkamali si Marco. Pinuna rin niya si Jason dahil hindi ito nakapagbigay ng suporta sa tamang oras. Habang nakikinig, labis na namangha si Tina. Pareho silang may pagkakamali, ngunit dahil napakahalaga ng panalo at pagkatalo sa kompetisyon, nauwi iyon sa matinding alitan. Ipinaliwanag ni Carlo na ang professional gaming ay nangangailangan ng teamwork. Kung makikipagkumpetensya sila hindi lamang sa kalaban kundi pati sa sarili nilang mga kakampi, mas mabuti pang tumigil na lang sila sa paglalaro. Pagkasabi nito, iniwan niya ang dalawa upang pag-isipan ang kanyang mga sinabi. Habang kausap ni Carlo ang kanyang mga teammates, napakaseryoso ng kanyang mukha. Ngunit pagbalik niya sa kanyang kwarto, masaya na naman siyang nagme-message sa girlfriend niyang si Tina. Dahil hindi pa rin nagkakaayos sina Marco at Jason, si Tina na mismo ang kumilos. Pinuntahan niya si Jason at tinanong kung gutom ba ito, ngunit hindi siya nito sinagot. Kaya lumapit naman siya kay Marco at sinabing gusto raw makipagduo ni Jason sa kanya. Naniwala si Marco at nakipaglaro kay Jason. Alam ni Jason ang totoong plano ni Tina, ngunit nagkunwari siyang walang alam at naglaro pa rin kasama ang kanyang makulit na teammate. Sa huli, nagkaayos din ang dalawa. Kinabukasan, ipinaalam ng manager na dahil sa masasamang komento tungkol sa team, naghanda ang club ng isang livestream interview sa esports platform para kay Carlo. Ayaw sana niyang sumali, ngunit hindi siya tinantanan ng manager. Matapos ang mahabang pangumbinsi, napilitan din siyang umupo sa interview chair. Sa interview, tinanong siya ng host tungkol sa mga kumakalat na balita na natalo ang Team Bangtan sa Team Alpha, nagkaroon ng alitan sina Marco at Jason, at posibleng mabuwag na ang Team Bangtan. Diretsahan namang sinabi ni Carlo na puro chismis lamang ang lahat ng iyon. Iginiit niyang personal na bagay ang kanyang relasyon at wala itong epekto sa buong team. Sinubukan pa siyang hikayatin ng host na humingi ng paumanhin sa fans, ngunit tumanggi si Carlo. Sinabi niyang kung nagdududa ang lahat sa kakayahan ng Team Bangtan, maaari silang manood at sumubaybay sa mga susunod nilang laban. Wala silang nagawang kasalanan. Isang qualifying match pa lamang ang natalo nila. Kung dahil lang doon ay tatalikuran na sila ng mga fans, talagang madidismaya siya. Nagtataka rin siya kung bakit may mga fans na parang dahon sa hangin at agad nagbabago ng opinyon depende sa sinasabi ng ibang tao. Dahil sa naging pahayag ni Carlo, muling sumabog ang internet sa magkasalungat na reaksyon. Inakala ng ilan na wala siyang pakialam sa kanyang mga fans at sinabi nilang hindi na nila siya susuportahan. Dahil dito, ipinatawag sa opisina ang manager at si Ramon. Pinuna sila ng matataas na opisyal ng club dahil puno ng pambabatikos ang internet. Marami ring nagsasabing si Tina ang dahilan kung bakit nagbago si Carlo. Hindi nagtagal, tumawag ang ina ni Tina upang kumustahin siya. Sinabi ni Tina na ayos lang siya at pinakalma ang kanyang ina upang huwag itong mag-alala. Samantala, tumawag din ang mayamang ina ni Carlo sa kanyang anak. Sinabi nito na kung ayaw na nitong ipagpatuloy ang buhay bilang professional player, maaari na lang siyang umuwi at manahin ang yaman ng kanilang pamilya upang mamuhay ng komportable at hindi na makarinig ng masasamang salita mula sa ibang tao. Habang lumalala ang issue sa internet, hindi na tinatawag ng mga netizens si Tina na Mulan. Sa halip, tinawag na nila siyang Daji, na diumanoy ng akit sa hari. Dahil hindi nila matinag si Carlo, si Tina naman ang ginawa nilang target. Inakusahan pa nila ang dalawa na nagkaroon na ng star disease. Sinubukan ng manager na pakalmahin ang buong Team Bangtan. Sinabi niyang pansamantala muna nilang iwasan ang pagbabasa ng mga negatibong komento at huwag munang tumingin sa kanilang mga cellphone. Ngunit iba ang pananaw ni Carlo. Para sa kanya, hindi nila kailangang umiwas sa mga komento. Ang kailangan lang nilang gawin ay manalo sa susunod nilang laban upang mapatunayan ang kanilang sarili. Hindi nagtagal, ginawa nga nila yon. Tinalo ng Team Bangtan ang kalabang team sa unang round sa score na 1-0. Pagsapit ng ikalawang round, bumalik ang dating husay ni Tina at muli niyang pinatunayan na karapat-dapat siyang maging miyembro ng Team Bangtan. Mabilis na dinomina ng team ang laban at tuluyan nilang nakuha ang panalo sa ikalawang round habang nagsisigawan sa tuwa ang kanilang mga loyal fans sa audience. Pagkatapos ng laban, si Tina naman ang humarap sa interview. Alam niyang tiyak na tatanungin siya tungkol sa relasyon nila ng kanilang captain. Ngunit sa pagkakataong iyon, hindi na siya umiwas.
Matapang niyang sinabi na alam niyang marami pa ring tao ang mababa ang tingin sa mga babaeng professional gamers. Gayunman, araw at gabi rin silang nagsasanay at nag-aaral ng mga strategy, kaya masakit para sa kanila na mapagbintangan ng mga bagay na hindi naman totoo. Idinagdag niyang hanggang doon na lamang ang kanyang sasabihin, ngunit kung may masasaktan man sa kanyang katapatan, wala siyang pinagsisisihan. Pagkatapos, buong tapang siyang umalis sa interview. Narinig ni Carlo ang lahat ng sinabi ni Tina. Nang lumabas siya sa hallway, naghihintay na siya roon. Agad niya itong niyakap at sinabing napakatapang na nito. Mula noon, nagsimulang kumampi ang maraming netizens kay Tina. Nagsalita rin ang batang captain na dati niyang tinulungan upang ipagtanggol siya. Maging ang ibang professional players, kabilang sina Arman at James, ay nagsalita rin para kay Tina. Ang mga taong tunay na nakakakilala sa kanya sa esports industry ay hindi nag-atubiling ipagtanggol siya sa harap ng publiko. Nag-live rin sina Marco at Jason upang patunayan na maayos ang samahan ng Team Bangtan at handa silang tumayo sa panig ng bunso nilang teammate na si Tina. Ngunit habang masaya ang buong team, may dumating na isang kahon ng regalo para kay Tina. Nang marinig ng lahat ang kanyang sigaw, agad silang tumakbo palabas. Pagdating nila, nakita nilang duguan na ang kanyang kamay. Sa loob ng kahon ay may patay na ahas at isang nakatabong blade. Isa itong malupit na paraan ng pananakot at may kasama pang liham na nagbabala kay Tina na huwag na siyang lumaban pa. Mabilis na kinuna ng manager ang ebidensya at agad na tinawagan ng pulis upang i-report ang krimen. Samantala, maingat na ginamot ni Carlo ang sugat ng kanyang girlfriend. Sinabi niyang hindi man ganoon kasakit ang sugat sa kamay ni Tina, mas masakit naman iyon para sa kanya. Gasgas man ang linyang iyon, napangiti pa rin si Tina at bahagyang gumaan ang kanyang pakiramdam. Ipinakita ng manager kay Carlo ang nagbabantang liham. Iminungkahi rin ni Manager William na sa susunod nilang laban kontra Team Red Arrows, iba muna ang ipalit kay Tina dahil sa banta sa kanyang kaligtasan. Ngunit alam ni Carlo kung gaano kabustong makipagkumpetensya ng girlfriend niya, kaya hindi siya pumayag. Kinagabihan, muling nagdala ang manager ng abiso mula sa headquarters. Para sa kaligtasan ni Tina, kailangan muna siyang tumigil sa pagsali sa kompetisyon. Ayaw ni Tina na mahirapan pa ang boyfriend niya, kaya pumayag na rin siya. Wala nang nagawa si Carlo dahil pakiramdam niya ay hindi niya naprotektahan ang girlfriend niya. Galit na galit din siya sa taong may kagagawa nito, kaya umalis siyang magmaneho ng gabing iyon. Sunod-sunod na nagpadala ng mensahe si Tina upang ipaalam na ayos lang siya at mapakalma si Carlo, ngunit hindi niya ito makontak. Walang nakaalam kung saan ito nagpunta. Nang gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Tina, nagising siya at nakita si Carlo na nakahiga sa tabi niya. Agad niya itong niyakap nang makitang ligtas na itong nakabalik. Ibinuhos ni Carlo ang lahat ng galit niya sa laban kontra Team Red Arrows. Kasama ang kanyang mga kakampi sa Team Bangtan, nakuha nila ang unang panalo. Sa backstage, nag-uusap ang mga reporter at sinasabing parang gusto nang lunukin ni Carlo ang kalaban sa sobrang galit habang naglalaro. Matagal silang naghintay upang ma-interview siya, ngunit hindi ito lumabas. Dahil dito, inanunsyo ng host na tumanggi ang player na magbigay ng interview. Hindi pa rin siya tinigilan ng mga reporter. Pagkababa niya ng sasakyan, agad siyang pinalibutan at tinanong kung bakit iba ang naging laro niya, kung bakit kakaiba ang kanyang mood, at kung bakit hindi nakalaro si Tina. Ngunit tumangging sumagot sina Carlo at Jeffrey. Hindi rin alam ni Tina kung paano niya mapapakalma ang boyfriend niyang tila wala nang pakialam sa paligid. Kaya nakipagkita na lamang siya sa kanyang matalik na kaibigang Mika sa isang coffee shop at kumain sila ng cake. Iniisip niyang baka may tampo sa kanya si Carlo, ngunit hindi niya alam kung bakit. Sinabi ni Mika na baka masyado lamang siyang nag-isip. Posible raw na sinisisi ni Carlo ang sarili dahil sa nangyari sa daliri ni Tina. Kanina lamang ay sinabi ni Tina na kasalanan niya ang nangyari, ngunit ngayon ay pakiramdam niya ay wala namang pakialam si Carlo. Totoo ngang mahirap intindihin ang damdamin ng mga babae. Kinagabihan, naisip ni Tina na baka siya ang dahilan kung bakit tila nagkakaproblema ang Team Bangtan at kung bakit binabatikos ng fans si Carlo. Dahil dito, napaiyak siya. Habang umiiyak siya, muling pumasok si Carlo sa kanyang kwarto. Hindi niya maintindihan kung bakit umiiyak ang girlfriend niya, kaya tahimik na lamang niyang pinalitan ang benda sa sugat nito. Kinabukasan, pagkagising ni Tina ay nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang close friend. Ipinadala rito ang opisyal na post ng club na nagpapaliwanag kung bakit hindi siya pinayagang maglaro. Naglabas din sila ng babala sa mga pasaway na fans na kung mauulit pa ang ganitong insidente, gagamitin na nila ang legal na aksyon laban sa mga responsable. Agad na bumaba si Tina at tinanong ang manager kung hindi ba nila napagkasunduang itatago ang nangyari. Ipinaliwanag ng manager na dahil kay Carlo, napilitang ilabas ng club ang buong pangyayari upang maprotektahan si Tina. Dahil dito, natukoy ng mga netizens ang babaeng nagpadala ng gift box. Siya rin pala ang taong unang tumawag kay Tina na Daji sa internet. Dahil dito, siya naman ang binatikos ng mga tao. Pinagmumura siya at tinawag na walang hiya at may problema sa pag-isip. Napilitan siyang humingi ng tawad, ngunit sinabi niyang mayroon daw siyang depresyon. Dahil sa matinding pang-aatake ng mga netizens, lumabas ang balitang nagtangkang magpakamatay ang babae sa pamamagitan ng pag-inom ng maraming gamot. Dahil dito, muling nabaling ang galit ng publiko kay Tina at sinisi siya sa diumano'y pagtulak sa isang fan sa ganoong sitwasyon. Pakiramdam ni Tina ay wala na siyang matatakbuhan. Mabuti na lamang at may nakakuha ng kopya ng umano'y medical certificate ng babae. Nakasaad doon na nagpatingin siya sa isang ospital, ngunit napatunayang hindi naman siya kailanman naging pasyente roon. Ibig sabihin, nagsisinungaling lamang siya.
Habang lumalala ang opinyon ng publiko, napilitan ang boss na pansamantalang patigilin si Tina sa lahat ng activity ng Team Bangtan at hilinging humingi siya ng tawad. Nagalit si Carlo at agad na tumutol. Sinabi niyang walang kasalanan ang girlfriend niya kaya wala itong dapat ipagsorry. Ipinaliwanag ng boss na kailangan muna nilang magpakumbaba upang kumalma ang publiko. Ngunit tinanong ni Carlo kung hindi ba nila iniisip ang mararamdaman ng buong team kapag ginawa nila yon. Sinabi ng boss na pinal na ang desisyon ng club. Hindi na yon kinaya ni Carlo kaya tumayo siya at umalis. Para sa kanya, kahit hindi ipagtanggol ng club ang Team Bangtan, bilang captain ay poprotektahan niya ang kanyang mga kakampi hanggang sa huli. Hanggang gabi ay hindi pa rin umuwi si Carlo kaya labis na nag-alala si Manager William. Malapit na ang oras ng training kaya napilitan si Coach Ramon na umupo muna sa pwesto ni Carlo. Ngunit kakaupo pa lamang niya ay bumalik na rin si Carlo. Agad na naghanda ang lahat at nagsimula silang mag-training. Kinabukasan, maagang nagising si Tina at nakita niyang nakaupo si Carlo sa training table. Nang lumapit siya, napansin niya ang maraming balat ng candy sa mesa. Doon niya na lamang hindi ito natulog buong gabi, kaya tahimik niyang hinawakan ang kamay nito. Kailangan pa rin nilang mag-training dahil sa pagkakataong iyon ay makakalaban nila ang Team XO, isa sa pinakamalalakas na koponan sa liga. Nandoon ang isang player na kasing husay ni Carlo kaya napakaliit ng sansa nilang manalo. Sa wakas, nagsimula na ang pinakahihintay na laban ng mga fans. Nagharap ang dalawang pinakamalalakas na koponan at masabik pa ang dalawang commentator kaysa sa mga manonood. Bago tuluyang magsimula ang laban, marahang hinawakan ni Carlo ang kamay ni Tina upang mapanatag silang dalawa. Pagkatapos ay nagkatinginan sina Carlo at Jonas. Ito ang laban na matagal na nilang hinihintay. Parehong ibinawal ng dalawang panig ang pinakamalalakas na shikigami ng isa't isa. Habang inaakala ng lahat na pipiliin ni Carlo si Xiao Songwan, bigla niyang pinili si Yao Hu. Ipinakita nitong balak niyang tapusin agad ang laban. Dahil dito, nabahala ang mga kakampi niya dahil alam nilang napakalakas ng Team XO at delikado ang mabilisang laban kontra sa kanila. Pagsisimula pa lamang ng laro ay maingat na ang magkabilang panig. Ngunit nang magharap sina Carlo at Jonas, matagumpay na nakakuha si Carlo ng lamang na 260 gold. Hindi naman umuwi si Jonas upang magpagaling. Sa halip, naghintay siya ng tamang pagkakataon upang patayin ang Yao Hu ni Carlo. Hindi rin siya madaling kalaban kaya muling naging pantay ang resources ng dalawang koponan. Tunay ngang parang pangalawang Carlo si Jonas. Kahit mamatay siya, sisiguraduhin muna niyang may madadala siyang kalaban. Handa siyang makipagpalitan ng buhay para lamang manalo. Siya ang unang kalabang tunay na nagpahirap kay Carlo. Patuloy na pinuwersa ni Carlo ang bottom lane kaya nahirapan si Jonas. Sinabihan siya ni Xiao Pang na bumalik muna sa base upang magpagaling. Akala rin ng kalaban ay umatras na siya, ngunit naging maingat pa rin si Jonas at ipinabantay ang turret upang pigilan si Carlo. Tama ang hinala niya. Nang dumating ang minion wave, nilinis muna ni Carlo ang mga minions bago tuluyang umatras. Gusto ni Raymond na samahan siya ni Jason upang itulak ang top turret, ngunit ayaw ni Jason na maging padalos-dalos. Kaya mag-isa na lamang sumugod si Raymond at nauwi iyon sa kanyang pagkatalo. Umabot na sa 11 minuto ang laban. Nangunguna ang Team XO at mas marami silang resources. Nahihirapan ang top at bottom lanes ng Team Bangtan habang patuloy namang pinipigilan ni Jonas si Carlo sa bottom lane at hindi binibigyan ng pagkakataong makalusog. Maayos pa rin ang farming ng Team Bangtan, ngunit makalipas ang ilang sandali ay biglang nabaligtad ang sitwasyon. Napatay si Anthony, nakontrol din ni Xiao Pang si Kimono at ginamit ni Tina ang kanyang combo skill upang makuha ang unang malaking kill. Malaki ang naging lugi ng Team XO. Nabawasan sila ng miyembro at nawala rin ang kanilang bottom turret. Sa magandang pagkakataong iyon, hindi itinuloy ni Carlo ang pagtulak sa turret. Sa halip ay umatras siya, kaya nagtaka ang kanyang mga kakampi. Dumiretso siya sa Orochi kahit napakadelikado ng tiyempo. Sa kabilang panig, iniutos naman ni Jonas sa kanyang mga kakampi na pagkapag-respawn nila ay dumiretso agad sa Orochi. Nang dumating ang kalaban, sinabihan ni Raymond ang captain na umatras muna. Ngunit inutusan pa rin ni Carlo si Tina na pumasok sa team fight at gamitin ang kanyang ultimate skill. Napigilan niya si Jonas, ngunit pumalya ang isa sa mga skill ni Carlo. Dahil doon, hindi na nakatakas ang kanyang mga kakampi at isa-isa silang napatay ng kalaban. Sa huli, nakuha ng Team XO ang panalo. Galit na galit si Raymond nang pumasok siya sa waiting room, habang si Carlo naman ay tila nawalan ng kaluluwa dahil sa maling utos na naibigay niya. Sa loob ng waiting room, tahimik ang buong Team Bangtan. Ipinaliwanag ni Ramon sa lahat na napakahigpit ng depensa ng kabilang team, habang sila naman ay nagkamali sa posisyon, maling oras lumitaw, at mabagal ang suporta, kaya sila natalo. Direkta rin niyang sinabi na dahil sa kayabangan ni Carlo, pinili nito si Yao Hu kahit wala naman itong kalamangan. Kaya sa susunod na laban, kailangan nilang mas maayos na magtulungan at mas pagbutihin ang depensa kung gusto nilang makabawi. Doon lang nagpaliwanag si Carlo na kilalang kilala niya si Jonas. Kung hindi nila ito pipigilan sa simula, sa dulo ng laban ay tiyak na mapapahamak sila. Kaya kailangan nilang tapusin ang laban ng mabilis. Ngunit kahit paano niya ipaliwanag, natalo na sila. Hindi ito matanggap ni Raymond kaya hinampas niya ang mesa at lumabas. Sa ikalawang laban, pinili ni Tina si Snow Girl at gusto niyang gamitin ang 4 Protect 1 strategy para kay Carlo. Sinunod naman ni Carlo ang payo ni Ramon at pinili si Hanya, kaya hindi mahulaan ng commentators at ng kalaban ang strategy ng Team Bangtan. Umabot agad sa 13 minuto ang laban. Ang Team XO ay puro farming lamang at maayos na ang resources at items nila.
Naghihintay lang sila ng pagkakamali mula sa Team Bangtan upang samantalahin ito. Sa huli, sumugod ang Team XO. Ginamit ni Tina ang ultimate skill ni Snow Girl upang patagalin ang laban, at nang makita siya ng Team XO, agad silang umatras. Malinaw na sinasadya nilang pahabain ang laban. Nagsimula ng kunin ng AD at jungler ng Team XO ang Orochi. Ayaw ni Carlo na ibigay ang malaking ahas, kaya inutusan niya si Raymond na sumugod. Ngunit gusto lamang ni Raymond na itulak ang turret. Pumasok si Jason sa pit upang agawin ang Orochi, ngunit hindi niya ito nakuha mula sa Team XO. Gustong umatras ng buong team, ngunit paulit-ulit silang pinakalma ni Carlo at sinabing kaya niyang lumaban. Agad na sumugod si Carlo. Naglaban ng matindi ang dalawang panig at walang gustong magpatalo. Isang buhay at isang kamatayan na lang ang usapan. Wala nang makakatulong kaya kailangang sumugal. Napatay si Xiao Pang, ngunit nagtulungan sina Carlo at Tina upang mapatay si Rongrong. Pagkatapos nito, si Tina naman ay napatay ng combo skill ni Jonas. Pigil hiningang ipinagpatuloy ni Carlo ang laban. Mag-isa niyang hinarap ang dalawang Shikigami ng kalaban. Ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya, ngunit naharang siya ng support. Nang matulak siya pabalik at mapalipad sa ere, tinamaan pa siya ng skill ni Jonas. Natalo talaga sila. Lumabas sa screen na nanalo ang Team XO, ngunit nag-alala si Jonas sa kalagayan ni Carlo. Tahimik na bumalik ang Team Bangtan sa headquarters. Sinubukan ng manager na i-comfort ang lahat at sinabing natalo lang naman sila sa isang regular na laban. Kung natalo man sila ngayon, maaari pa rin silang bumawi sa susunod. Ngunit kahit ano ang sabihin niya, walang sumasagot. Dahil dito, nainis si Raymond at tumayo upang tanungin si Carlo. Ilang araw na raw itong nagte-training ng maaga umaalis at gabi na umuwi, ngunit palagi pa ring distracted. Nakatakda na ang tactics, pero bakit ganoon ang naging resulta sa main game? Kailangan daw silang bigyan ni Carlo ng paliwanag, lalo na kung bakit Yao Hu ang pinili niya at hindi si Xiao Songwan, kahit iyon ang pinagpraktisan nila. Ipinaliwanag ni Tina na bumalik ang sugat sa kamay ni Carlo, kaya kailangan nilang tapusin ang laban ng mabilis. Ngunit tinanong pa rin ni Raymond kung bakit madalas wala si Carlo nitong mga nakaraang araw. Sinabi ng manager na pumunta ito upang ayusin ang problema ni Tina dahil ang babaeng nagtangkang magpakamatay ay wala palang depresyon at nasa presinto na ngayon ng pulis. Sa loob ng 2 araw, pupunta rin doon si Tina. Gusto na sanang umalis ni Carlo, ngunit pinigilan siya ni Raymond. Tinanong niya ang captain kung bakit wala itong sinasabi sa teammates niya at bakit lagi itong nagdedesisyon ng mag-isa. Hindi raw ba nito pinagkakatiwalaan ang mga kasama niya? Para kay Raymond, nakakainis ang pagkatalo ngayong gabi hindi dahil sa resulta, kundi dahil bilang captain, walang sinabi si Carlo sa kanila. Lahat ng desisyon ay siya lamang ang gumawa. Kung hindi na raw sila pinagkakatiwalaan ni Carlo, hindi nila kailangan ng ganoong teammate. Pagkatapos, umalis si Raymond. Hinabol siya ng ibang member upang pigilan. Sinabi ni Raymond na hindi siya pinayagan ng pamilya niya na tahakin ang landas ng gaming. Kung ngayong taon ay hindi sila makakakuha ng ticket sa National Finals, wala na siyang mukhang maihaharap sa pamilya niya. Nagtulungan ang tatlo upang kumbinsihin si Raymond na mag-isip ng positibo. Bakit daw siya susuko agad? Ngunit kahit ano pa ang sabihin nila, hindi pa rin mawala ang galit sa puso niya. Ramdam din ni Ramon at Manager William ang kaba at hindi nila alam ang gagawin. Nag-aalala si Manager William kung tama ba ang naging desisyon nilang piliin si Tina mula sa simula dahil napakalaki ng impluensya niya sa buong team. Ngunit sinabi ni Ramon na positibo ang impluensya ni Tina kaya kailangan muna nilang kumalma. Samantala, nasa labas ng kwarto si Tina at inaaliw si Carlo. Alam niyang walang silbi kahit ano pa ang sabihin niya kaya umupo na lamang siya sa may pintuan kasama nito. Mabigat at pagod ang pakiramdam ng lahat. Habang iniisip ng iba na masyadong matigas ang ulo ng captain nila, marahang kinausap ni Tina si Carlo. Sinabi ni Tina na mula noong unang araw na dumating siya sa team, para sa kanya ay napakalakas na tao ni Carlo. Ngunit minsan, sobrang bigat ng responsibilidad kaya hindi niya yon kayang pasanin mag-isa. Kailangan niyang ibahagi iyon sa kanyang mga kasamahan. Matapos ang mahabang panahon ng pagninilay, sa wakas ay lumabas si Carlo. Niyakap niya si Tina at inaming nagkamali siya. Kinaumagahan, magkasamang naghintay sa ibaba sina Carlo at Tina. Nang kumpleto na ang lahat, lumapit si Carlo at inaming padalos-dalos ang naging desisyon niyang piliin si Yao Hu. Humingi siya ng tawad dahil hindi siya nakipag-usap sa lahat at gumawa ng desisyon ng mag-isa. Ito ang unang beses na nagpakumbaba ng ganoon si Carlo. Inamin niyang naging padalos-dalos, mayabang, at matigas ang ulo siya. Nangako rin siyang magbabago upang mas makisama ng maayos sa buong team. Sinabi niya na na-realize niyang kailangan niya ang lahat, kaya sana ay tanggapin nila ang paghingi niya ng tawad. Sa huli, yumuko siya at humingi ng tawad sa lahat. Halos maiyak ang lahat. Hindi na rin nakapagpigil si Jeffrey, kaya tumakbo siya at niyakap ang kanilang captain. Si Raymond naman ang unang napaiyak. Sa wakas, bumalik ang saya ng buong pamilya. Pagkatapos noon, sinamahan ni Carlo si Tina papunta sa presinto. Personal na humingi ng tawad ang pamilya ng babae at umasa na makikipag-ayos sila dahil 18 taong gulang pa lamang ang anak nila at malapit nang kumuha ng college entrance exam ngunit tumanggi si Carlo na makipag-ayos. Dahil 20 taong gulang pa lamang din si Tina at naapektuhan na ang mental health nito dahil sa banta. Takot na takot ang babae at yumuko upang aminin ang kanyang kasalanan. Ngunit ang mga magulang nito ay nawalan ng pasensya at sinabing maliit na bagay lang naman iyon. Laro lang naman daw ang nilalaro nila pero pinalalaki pa. Dahil dito, lalo pang naging desidido si Carlo na huwag makipag-ayos kaya hinila niya si Tina pauwi.
Sa loob, ayaw aminin ng ina ang kasalanan ng kanyang anak at sinusubukan lamang umiwas sa responsibilidad. Ngunit ang babaeng iyon pala ay dati nang sumulat ng liham para bantaan ang ibang idol. Dahil umulit siya ngayon, kailangan na siyang makulong at magkakaroon din ito ng mansa sa kanyang school record. Posible ring hindi na siya makapasok sa magandang university kapag nag-exam siya. Doon lamang naalarma ang kanyang ina, ngunit huli na ang lahat kahit magsisi pa ang dalagita. Kumalat online ang kwento tungkol sa mapanlinlang na babaeng nanira at nagsinungaling. Dahil dito, nalaman ng lahat na nagkamali sila sa pagsisi kay Tina. Ang pangyayaring ito ay nagsilbing paalala rin sa mga taong may masamang balak sa kanilang idols na mag-ingat dahil batas na ang haharap sa kanila. Matapos maayos ang gulo, nagkaroon din ng pagkakataon sina Tina at Carlo na magsama at kumain ng prutas. Biglang tumawag ang ina ni Tina upang kumustahin ang anak. Sinabi rin nito na isama ni Tina ang boyfriend niya sa pagbisita sa pamilya kung hindi ay sila mismo ang pupunta sa headquarters. Dahil dito, kabado man ay napilitan si Tina na pumayag. Dahil may laban pa sila, sinabi niya sa kanyang mga magulang na sa weekend na lang sila uwi. Pagkatapos ng tawag, maingat na tinanong ni Tina ang opinyon ni Carlo. Agad naman itong pumayag ng walang pag-aalinlangan. Mabilis na lumipas ang panahon at sa wakas ay dumating ang weekend. Sina Carlo at Tina ay pumunta sa bahay ng pamilya ni Tina. Mainit na sinalubong ng ina ni Tina ang magiging manugang niya, ngunit ang ama naman ni Tina ay tutok sa panonood ng livestream upang pagbutihin ang kanyang skills at makipagsabayan sa manugang niya. May bago siyang computer, ngunit hindi pa niya alam kung paano ito gamitin at i-set up. Kaya naging magandang pagkakataon iyon para magpasikat si Carlo. Sa loob lamang ng ilang minuto, natapos niya itong ayusin. Agad namang umupo ang ama ni Tina upang subukan ang computer at labis siyang natuwa sa resulta. Sinabi ng ama ni Tina na hindi siya tutol sa relasyon ng kanyang anak, ngunit kailangan niyang kumpirmahin kay Carlo kung seryoso ba talaga ito kay Tina. Buong katapatan namang sinabi ni Carlo na tiyak na pananagutan niya si Tina hanggang sa huli. Pagkatapos ng gabing iyon, saka lamang nakauwi sina Tina at Carlo. Pagbalik nila, sinamantala rin ng magkasintahan ang pagkakataon upang painitin ang kanilang relasyon. Samantala, ang girlfriend ni Anthony ay kailangang matutong maglaro upang mapangasiwaan ang Team XO na binili niya. Nang makita ni Anthony na nahihirapan ang girlfriend niya, nagpakita rin ang dalawa ng matinding sweetness sa audience. Pagkatapos ng sapat na lambingan, bumalik ang kwento sa main tournament. Ang Team Alpha, Team Red Arrows, Team Dragon, Team XO, at Team Bangtan ang mga kuponang napatunayang malalakas. Kaya upang malaman kung sino ang magiging champion, kailangan pa nilang mas pagbutihin ang training, actual combat, at strategy. Sa unang round, nanalo ang Team Bangtan, habang tinalo naman ng Team Dragon ang Team Alpha. Kaya ang susunod na kalaban ng Team Dragon ay ang Team Bangtan. Talagang kung may tadhana, muling magkikita ang dalawang koponan. Sa laban na ito, makikitang nagkaisa na muli ang Team Bangtan sa kanilang strategy at nabawi na nila ang dating teamwork. Si Adrian naman ay hindi na masyadong nabibigatan sa nararamdaman niya para sa ex-girlfriend niyang si Tina, kaya nagawa niyang ilabas ang buong kakayahan niya sa pag-command. Gumamit ang Team Dragon ng strategy na 4 laban sa 2. Nagsakripisyo si Jeffrey upang mabuhay si Carlo, kaya kinilala siya ni Raymond na may tunay na kakayahan. Mabilis ding nakapatay si Tina ng isang kalaban upang ipaghiganti ang teammate nila. Si Carlo naman ay marunong nang umatras sa tamang oras. Kapag hindi kaya ang laban, pinapaatras niya ang team. Habang inaagaw ang Orochi, napatay si Adrian. Matagumpay na naitulak ng Team Bangtan ang turret at nanalo sa unang round. Sa break, nakita ni Adrian si Carlo na kumakain ng candy, katulad noong una silang nagkita habang nag-aaway sila ni Tina noon. Ngayon, si Tina ay girlfriend na ni Carlo. Nang makita ni Adrian na masaya silang nagbibiruan, muling nag-alab ang kanyang fighting spirit. Bumalik siya sa waiting room ng team at bumuo ng bagong strategy upang manalo sa ikalawang round. Nagsimula muli ang laban. Sa pagkakataong ito, mas mataas ang fighting spirit ng Team Dragon. Wala pang isang minuto, napatay na nila sina Jason at Raymond, nasira ang shield ni Jeffrey, at nawalan ng atrasan si Tina. Sa pag-agaw sa Orochi, mas maganda rin ang coordination ng Team Dragon, kaya matagumpay nilang nakuha ang panalo sa ikalawang round. Ang ikatlong round ang magdedesisyon ng panalo at talo, kaya labis itong naging tense. Sinunod ni Jason ang utos ni Carlo at hindi muna nag-jungle. Bumaba siya sa bottom lane upang abangan si Adrian, habang si Jeffrey naman ay dumating upang mag-support. Hindi nagtagal, nagtulungan silang dalawa at natalo si Adrian. Gumamit din si Tina ng combo skill at napatay si Xiaohua. Muling naipit sa mahirap na sitwasyon ang Team Dragon. Habang naglilinis ng minions si Adrian, inayos ni Carlo ang posisyon ng lahat. Sina Raymond at Jason ay nasa taas malapit sa Snake Pit, si Tina ay nasa kaliwa, habang sina Jeffrey at Carlo ay nasa gitna. Hindi nagmadali si Adrian at tinipon ang teammates niya upang agawin ang Orochi. Ngunit nakatago ang Team Bangtan sa damuhan at naghihintay. Nang dumating ang Team Dragon, agad silang sumugod. Nalibing si Yang Shen, nakontrol ni Tina si Lao Wang, nalagay sa panganib si Hudi, napatay si Cao Yunlai, at huling bumagsak si Xiaohua. Sa pagkakataong ito, nasa matinding panganib ang Team Dragon. Wala nang nagawa si Adrian kundi tumakbo. Hindi siya hinabol ni Carlo at sa halip ay nag-focus sa pagtulak ng turret. Sumugod si Yang Shen, ngunit hindi na niya naibalik ang sitwasyon. Nang mabuhay ang iba niyang teammates, huli na ang lahat. Napunta ang tagumpay sa Team Bangtan. Sa pagkatalong ito, buong pusong tinanggap ni Adrian ang resulta. Binati rin niya si Tina at hiniling na maging masaya ito kasama ang bago niyang boyfriend.
Ang top 4 teams na nakapasok sa finals ay Team Bangtan, Team XO, Team Dragon, at Team Red Arrows. Lahat ay puno ng fighting spirit, ngunit sa huli, ang dalawang pinakamalakas na koponan lamang, Team Bangtan at Team XO, ang nakapasok sa susunod na round. Muli na namang haharap ang Team Bangtan sa halimaw ng esports na Team XO. Handa na sila sa laban ng isang buhay at isang kamatayan, ngunit bago iyon, kailangan muna nilang kumain ng masaya at busugin ang sarili. Araw din yun ng birthday ni Tina. Si Mika ang unang tumawag upang batiin siya. Tinanong niya kung ano ang gusto ni Tina, bag, palda, o dress, para ma-order na niya agad. Ngunit ayaw ni Tina na sabihin ni Mika kay Carlo na birthday niya dahil natatakot siyang baka bumili ito ng napakamahal na regalo na kahit magtrabaho siya habang buhay ay hindi niya mabayaran. Pagbalik ni Tina sa hapag, ubos na ang pagkain dahil kinain na lahat ni Jeffrey. Wala man lang natira para sa kanya. Dahil sa sobrang katakawan, buong araw na nasa banyo si Jeffrey hanggang sa kinailangan siyang dalhin sa ospital. Dahil dito, buong team ay naghintay sa labas ng may pag-aalala hanggang gabi. Sa wakas, lumabas ang doktor at pinakalma sila. Sinabi nitong acute gastritis lang ang nangyari kay Jeffrey at may kaunting lagnat pa ito. Pagkaalis ng doktor, agad na pumasok ang lahat sa kwarto upang bisitahin ang matakaw nilang teammate. Sinisi ng manager ang lahat dahil napagod na naman siya sa pag-aalaga sa kanila. Si Jeffrey naman ay sinabi lang na gutom siya at gusto niyang kumain ng cake, kaya nawalan ng magawa ang buong team. Tanging si Tina ang naawa at sinabi kay Carlo na bumili ng tinapay o cake para may makain muna si Jeffrey. Kaya kinuha ni Carlo ang kawawang wallet ni Tina at pumunta sa convenience store. Mayaman siya pero kuripot pa rin. Habang nagbabayad, mapaglarong tiningnan ni Carlo ang ID ni Tina at doon niya nalaman na birthday pala nito. Mabuti na lamang at lampas na ng alas 12 ng gabi, kaya mabilis siyang bumalik upang maghanda. Habang nasa ospital si Tina at nagme-message sa kanyang ina, tahimik siyang nag-wish mag-isa. Bigla namang dumating ang teammates niya, may dalang bulaklak at cake, habang sabay-sabay na kumakanta ng happy birthday. Akala ni Jeffrey ay para sa kanya ang cake, kaya mabilis siyang naupo. Ngunit nilampasan lang siya ng lahat, kaya sumali na lang siya sa celebration. Dahil biglaan ang sorpresa, labis na naantig si Tina. Taos-puso siyang nagpasalamat sa kanyang teammates. Habang nagwi-wish siya, tahimik na lumapit si Carlo mula sa likuran at isinuot sa kanya ang isang necklace. Iyon ang maliit na regalo niya para sa taong ito. Sinabi niya na ngayong taon, necklace ang regalo niya, ngunit sa susunod na taon, wedding dress at marriage certificate na ang ibibigay niya. May regalo rin ang manager, ngunit para yon sa buong team. Iyon ay mga anting-anting para sa kapayapaan at swerte. Pagkatapos, sabay-sabay silang nag-high five at buong pusong nangakong bukas ay ibibigay nila ang lahat sa laban kontra Team XO. Kasabay nito, ang Team XO naman ay nag-high five rin at nangakong bukas ay sila ang mananalo. Matapos ang maraming laban sa national tournament, sa wakas ay napili na ang dalawang tunay na hari. Parehong mahusay ang bawat player at parehong handang lumaban ang dalawang koponan. Ngunit isa lamang ang trophy, kaya tanging ang tunay na pinakamalakas ang karapat-dapat magkaroon nito. Ang national tournament ay ipinalabas pa sa live television. Sa bahay, naghanda rin ang mga magulang ni Tina ng prutas at buong pusong nanood upang suportahan ang kanilang anak. Ang ibang teams na natanggal na sa tournament ay nagtipon-tipon din upang manood, magkwentuhan, at tumaya kung aling team ang mananalo. Opisyal nang nagsimula ang laban. Agad na nagtago si Jeffrey sa damuhan upang gulatin ang kalaban, pero nang lumabas siya, siya pa ang naatake at nabawasan ng maraming buhay. Humingi siya ng tulong sa captain, ngunit relax pa rin ang Team Bangtan at nag-aasaran pa sa isa't isa. Sa kabilang panig, seryosong-seryoso naman ang Team XO. Umabot na sa level 3 ang Shikigami ni Jonas, kaya agad siyang pumunta sa turret upang subukang patayin ang kalaban. Ngunit pagpasok niya sa turret, muntik siyang maubusan ng buhay at napilitan siyang gumamit ng speed skill upang makatakas. Dahil sa padalos-dalos na kilos ni Jonas, muntik na siyang mahuli ni Jeffrey. Nang tangkain ng kalaban na magnakaw ng resources, agad na tinawag ni Jason si Tina upang pagtulungan ang kalaban. Mabilis nilang nakontrol si Tai at pinabagsak ito. Dahil sa magandang teamwork ni Tina at Jason, nakuha nila ang first blood. Ngunit mabilis ding nakahanap ng pagkakataon ang Team XO para gumanti. Inatake ni Tina si Anthony hanggang halos maubos ang buhay nito. Gusto niyang tapusin ang kalaban, ngunit nakapagrebelde si Anthony. Sinubukan ni Tina na umatras, ngunit huli na. Mula sa damuhan, umatake si Tai at pinabagsak siya. Muling nalagay sa masamang sitwasyon si Tina. Pagkabuhay niya, hinabol naman siya ng mid at jungler ng kalaban. Pagkalipas ng 5 minuto, sobrang laki ng lamang sa gold ng mid ng Team XO. Si Carlo ay may kaunting advantage sa last hit, ngunit sa kabuuan ay pinipigilan pa rin siya ni Jonas. Sinubukan ni Jeffrey na protektahan ang turret. Nagsimulang kunin ng kalaban ng tako, ngunit hindi pinayagan ni Carlo ang team na lumaban. Hindi sila nakipag-agawan at hindi sila nakipag-team fight dahil naghahanda silang mag-level up. Sa Team XO, alam din ni Jonas na hindi lalapit ang kalaban dahil abala sila sa pag-level up. Kaya matagumpay nilang nakuha ang tako at pagkatapos ay pinilit ang Team Bangtan na makipaglaban. Ayaw ni Carlo na makipag-team fight kaya inutusan niya si Tina na linisin ang minions. Ngunit siya ang nagsimula ng laban, kaya napilitan ang teammates niyang pumasok para tumulong. Doon sila nahulog sa bitag ng kalaban. Isa-isang napatay ang mga kakampi niya at si Raymond lamang ang nakatakas. Humingi ng tawad si Tina kay Carlo, ngunit kakaibang kalmado ito. Inalo rin siya ng ibang teammates. Pagkatapos, pumunta ang Team XO upang kunin ang Orochi. Nakahanap naman ng pagkakataon ang Team Bangtan para sumugod.
Hindi nakapaghanda ang Team XO kaya tinamaan sila at nakuha ng Team Bangtan ang malaking ahas. Maging si Rongrong na nagbabantay sa base ay nakuha rin ni Carlo. Hinabol ng Team Bangtan ang kalaban hanggang sa base ng Team XO. Napatay si Anthony at si Jonas na lang ang natira. Hindi na niya nahintay na mabuhay ang teammates niya dahil pinabagsak siya ni Carlo. Tuluyang winasak ng Team Bangtan ang base ng Team XO at nakuha ang panalo sa unang round. Pagkatapos ng maikling pahinga, nagsimula ang ikalawang round. Maingat na nagtago si Jason sa damuhan sa bottom lane at naghintay ng tamang pagkakataon. Kasama si Carlo, napabagsak nila si Jonas. Ang tanging kayang lokohin si Jonas at mahuli siya sa bitad ay si Carlo. Pumunta si Jason sa damuhan malapit sa ilog sa top lane upang igank si Rongrong, ngunit nahalata ni Rongrong ang plano nila. Napansin ni Carlo ang kakaiba at agad niyang pinaatras ang team. Ngunit lumitaw si Tai sa bottom lane at gumamit ng tatlong skills upang ikulong si Carlo na puno pa ang buhay. Mabilis na sumugod sina Jonas at Liang Sheng at napatay si Carlo. Sinamantala ng Team XO na wala si Jason. Hindi lang nila napatay ang kalaban, nalinis din nila ang jungle. Napakatumpak ng timing nila. Nagmamadaling gustong patayin ni Tina si Anthony, ngunit na-ambush siya ni Tai. Gusto ng Team XO na wasakin ang dalawang turret ng Team Bangtan. Agad na pinabalik ni Carlo sina Raymond at Jeffrey upang magdepensa, habang siya at si Jason naman ay nagtangkang magnakaw ng Orochi. Napakadelikado ng planong iyon. Kapag nahuli sila, tapos na ang lahat. Akala ng lahat ay matatalo na ang Team Bangtan dahil naghahanda na rin ang Team XO na kunin ang Orochi. Kung makukuha ng Team Bangtan ang Orochi, magkakaroon pa sila ng pag-asang baliktarin ang laban. Ngunit ginamit ng Team XO ang 5 laban sa 2 upang palibutan si Carlo. Hindi nakarating sa oras ang suporta ni Jason at nakuha ng kalaban ang ahas. Sa round na yon, natalo ng malala ang Team Bangtan. Ayos lang, may isa pang round para makabawi. Sa break, nagkaharap sina Jonas at Carlo. Hindi sila nagbanta o nag-inggitan. Sa halip, pareho nilang binigyan ng lakas ng loob ang isa't isa. Iyon ang tunay na professional competition at tunay na respeto sa kalaban. Nagsimula ang matinding ikatlong round. Pinili ni Tina si Onikiri na ikinagulat ng lahat. Ito ang shikigami na ginamit niya noon nang talunin siya ng Team XO, kaya malinaw na gusto niyang bumawi sa pagkakataong ito. Pagpasok pa lang ng laban, mahigpit na binantayan ni Anthony si Tina. Nagtago si Tai sa damuhan sa mid lane upang tambangan siya. Napilitan si Tina na magtago sa ilalim ng turret dahil hindi siya makalabas sa pressure ni Anthony. Sumugod din si Tai, ngunit dumating si Raymond upang suportahan si Tina. Napabagsak nila si Tai at pagkatapos ay nagtulungan upang patayin din si Anthony. Nanguna ang Team Bangtan ng 2 kills at pumunta sila upang kunin ang tako. Nasa snake pit na ang Team XO, ngunit wala pa ring ginagawa ang Team Bangtan. Naupo lang sila, nag-aasaran at nagtatawanan. Nang halos maubos na ang buhay ng ahas, saka lamang sumugod ang Team Bangtan at ninakaw ito. Labis na nainis ang Team XO dahil sila ang matagal na nagpapagod pumatay sa ahas, pero ang Team Bangtan ang naghintay sa damuhan at sumulpot lang ng mahina na ito. Talagang tuso ang Team Bangtan. Hindi inaasahang umabot ng 50 minuto ang ikatlong laban. Nagsimula ng antukin sina Tina at Jeffrey. Hindi na ito laban ng puro galing lamang, kundi laban na rin ng tibay ng loob. Kung sino ang mas matagal kumapit, siya ang mananalo. Ngunit ang prestihiyosong trophy ang muling nagpaangat sa fighting spirit ng buong team. Nakisaya si Jeffrey sa pamamagitan ng isang kantang sobrang pangit pakinggan. Sumali rin si Raymond gamit ang kanyang garalgal na boses. Sa puntong iyon, parang hindi na ganoon kahalaga ang panalo o talo. Maging ang malamig na sina Jason at Carlo ay nagsimula ring kumanta. Habang kumakanta ang Team Bangtan, biglang pinaunahan ng kalaban ang pag-atake papunta sa high ground. Pilit nilang pinipressure ang turret. Agad na nag-defense mode ang Team XO. Matindi ang naging clash ng dalawang panig. Napatay ni Jonas si Tina, ngunit dahil kulang sa buhay si Tai, pinabagsak naman siya ni Carlo. Napatay si Jeffrey, ngunit napatay din ni Carlo si Jonas. Dahil ubos na rin ang buhay ni Carlo, sinamantala ni Anthony ang pagkakataon at pinabagsak siya. Si Mika, na nasa side ng fans ng Team Bangtan at hawak ang placard ni Tina, ay hindi napigilang tumayo upang suportahan ang boyfriend niya. Nang maalala niyang nasa panig siya ng kaibigan niya, mabilis siyang naupo ulit. Nagsimulang magtulak ng turret ang Team XO. Hindi na makahabol sina Jason at Raymond sa paglilinis ng minions. May 10 segundo pa bago mabuhay si Tina. Ubos na ang buhay ni Jason at napatay si Raymond. Napapigil hininga ang audience sa bawat segundo. Sa wakas, nabuhay si Tina. Agad niyang pinatay si Yuze, mabilis na umatake, ginamit ang lahat ng skills, at pinabagsak din si Anthony. Dumating din si Jeffrey upang suportahan siya. Sa huling sandali, nakakuha si Tina ng triple kill. Nagkaroon na ng pag-asa ang Team Bangtan. Malapit na ring mabuhay si Carlo. Magkasama si Tina at Carlo na umakyat sa high ground ng kalaban. Ang panalo o talo ay nakasalalay na sa kanila. Sa kabilang panig, nabuhay na rin si Jonas. Hinarap ni Carlo si Jonas habang sinamantala ni Tina ang pagkakataon upang umikot at atakihin ang base. Kahit 2 laban sa isa, walang umatras. Sumugod si Carlo upang sirain ang turret ng kalaban. Sumigaw ang teammates niya ng pangalan niya. Sa pagkakataong ito, nagawa nilang makabawi. Ang championship trophy ng National League ay napunta sa Team Bangtan. Sobrang saya ng teammates nila at hinalikan ni Carlo ang kanyang girlfriend sa harap ng live broadcast at libo-libong manonood.
Kahit natalo si Anthony, naroon pa rin ang girlfriend niya sa audience na sumusuporta at sumisigaw ng pangalan niya. Kaya tumalon siya papunta sa audience at hinalikan ang girlfriend niya. Sa dalawang magkasintahang sabay na nagpapakilig, siguradong busog na busog ang audience sa sweetness nila. Sa sandaling iyon, sabay-sabay na itinaas ng Team Bangtan ang prestihiyosong trophy. Natupad na ang kanilang pangarap. Dahil mayroon silang teammates, tiwala sa isa't isa, pagmamahal, at pag-unawa, nakamit nila ang buhay na gusto nila. Iyon ay ang mabuhay para sa pangarap, ang namnamin ang bawat sandaling tumitibok ang puso para rito, at higit sa lahat, ang mabuhay para sa sarili. Bawat miyembro ng team ay minsang tinutulan ng kanilang mga magulang sa pagpili ng landas bilang professional gamer. Ngunit sa huli, napatunayan nila sa kanilang pamilya ang sariling kakayahan. Iyon ang naging layunin ng buhay ng mga miyembro ng champion team na Team Bangtan. At dito nagtatapos ang ating kwento. Ipinakita nito na walang pangarap na imposibleng maabot kung may tiyaga, tiwala sa sarili, at mga taong handang sumuporta sa iyo. Kaya huwag matakot sundan ang landas na tunay mong gusto dahil isang beses lang dumarating ang bawat pagkakataon sa buhay. Hanggat hindi ka sumusuko, walang sinuman ang makakapigil sa iyong maabot ang sarili mong tagumpay. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.